Sa presinto ng pulisya ay may isang agarang pagpupulong tungkol sa isang kriminal na gumagawa ng ingay sa social media. Kamakailan ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang kakatuwang video na kung hindi dahil sa seryosong katangian nito ay iisiping nanonood ng isang television game show. Sa video ay may isang lalaking nakamaskara na nakatitig sa kamera na may tingin ng isang baliw na mahilig sa entablado. Dahan-dahan niyang pinihit ang isang Wheel of Fortune na tila nagpaparaffle pero ang premyo ay walang sinumang gustong makakuha. Ang tunog ng kamay ng rotary wheel ay bumibilis habang ang tibok ng puso ng mga nanonood ay lumalagpas sa standard blood pressure. Sa bawat segundo huminto ang kamay sa pangalang Jiang Di, ang pinakamalas na kandidato ng taon, bago pa makahinga ay umikot. Muli ang wheel sa pagkakataong ito ay para sa premyong 1 bilyong won. Ang halagang sapat na para mapaiyak ang mga manggagawa sa tuwa. Ang huling ikot ay para pumili ng parusa at sa kamalasan huminto ang kamay sa slot na putulin ang isang tainga. Ang normal na tao, pagkarinig nito ay magtatakip ng kumot sa takot, pero ang nakamaskara ay nakangiti ng malapad na tila nanalo sa loto. Masaya niyang idineklara. Kung sino ang makakaputol ng isang tainga ni Jiang Di ay makakatanggap agad ng 1 bilyong won. Pagkarinig nito ang mga pulis ay tulala at nagulat, hindi maintindihan kung ito ba ay paghahanap sa kriminal o isang baliw na minigame sa gitna ng mainit na tag-araw sa isang cold storage na hindi kalayuan. Si Jiang Di ay kinukulong ni Jae Hong, ang dati niyang matalik na kaibigan. Ang dalawa ay dating magkaramay sa buhay at kamatayan pero ngayon ay nag-iba dahil sa pera. Nag-alok si Jae Hong ng 4 tandang bawas 6 na hatian na ang ibig sabihin ay parehong panalo basta ibigay lang ni Jiang Di ang kanyang tainga. Pero ang problema, ang tainga ng tao ay hindi tainga ng baboy. Matigas na tumanggi si Jiang Di at tumakas para walang makahuli sa kanya, kung hindi ay magkakaroon ng ulam na salad na tainga ng baboy ngayong gabi. Pagkatapos ng isang bakbakan na tila action movie ay nakatakas si Jiang Di mula sa cold storage. Pero bago pa man makalagpas sa pintuan ng tadhana ay nahuli siya ni Jae Hong. Lumalabas na silang dalawa ay mga trabahador sa katayan na habang buhay nagtatadtad ng baboy pero hindi man lang makaipon ng 1 bilyong won, kaya sige na mawalan man ng isang tainga pero buhay pa at may pangakong 600 milyon. Panalo na rin. Siniguro ni Jae Hong na gagawin ito ng mabilis at walang salitang kumilos na may bilis ng isang ninja. 1 minuto at 30 segundo ang nakalipas habang hindi pa luto ang noodles ay nakatanggap na si Lieutenant Cho Shik ng balita mula sa ospital tungkol sa biktima na naputulan ng tainga. Siya at ang isang babaeng pulis ay agad na nagmaneho patungo sa giri. Hindi nila alam kung paano nawala ang tainga ng lalaki. Sa ganoong mahiwagang paraan iniulat ng doktor na may lalaking nawala ng tainga sa isang profesional na paraan. Ang hiwa ay kasing kinis ng kutsilyo ng sashimi. Isang saksi ang nagsabi na may lalaking puro strawberry syrup ang katawan. Napasan ang pasyente papasok ng ospital na tila isang naglalakad na cake. Silang tatlo ay pumunta sa camera room ng ospital para alamin ang katotohanan. Ang kakatuwa ay nakuhanan ng kamera ang eksena na dala ng taong ito ang mismong tainga, pero sa halip na ibigay sa ospital para ikabit muli sa pasyente ay niyakap niya ito bilang sariling gamit na parang isang hindi malilimutang alaala o sariling tropeo. At mas kakatuwa pa ay gumamit siya ng truck para ihatid ang biktima sa ospital na parang isang door-to-door delivery. Hindi na nag-isip pa si Jo Shik at agad humingi ng tulong kay Chief Su Chang para hanapin ang truck. Pagkatapos ng ilang click sa mouse ay nahanap nila ang address ng truck na naghatid sa biktima kanina. Pumunta si Jo Shik at kumatok sa pinto ng apartment ni Jae Hong na parang naniningil ng utang. Hindi nakalock ang pinto at pumasok siya na parang Diyos ng katarungan. Pagkatapos maghalughog na tila naghahanap ng ginto na tuklasan ni Jo Shik ang tainga na nakababad sa isang mamahaling baso ng alak. Sa tabi nito ay isang mahiwagang maleta na may simbolo ng 3 spiral na parang logo ng isang riddle club. Nang buksan ito ay nagulat si Joshua. Sa loob ay puro pera na tila nanganak sa kanyang katawan. Sakto namang pumasok si Jae Hong sa bahay kaya isinara ni Joshua ang maleta nang makita ang pulis ay mabilis na tumakbo si Jae Hong. Wala nang magagawa kaya nakipaghabulan si Joshua sa bawat eskinita na parang isang negatibo, unit takbo hanggang sa madulas si Jae Hong sa hagdan at tinapos ang kanyang pagiging kontrabida sa isang pagbagsak sa lupa. Literal nang makita siyang hindi gumagalaw. Balak ni Jo Shik na mag-report sa pulis pero nakitang sira ang lahat ng kamera kaya nagpasya siyang tumawag ng ambulansya at itago ang mga bakas na tila walang nangyari. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ni Jae Hong para imbentaryuhin ang ari-arian. Dumating ang mga pulis maya-maya para suriin ang buong bahay ni Jae Hong. Habang nangyayari iyon ay nagising si Jiang Di mula sa kawalan ng malay at nagsimulang tumakbo na parang kalabaw para hanapin si Jae Hong at hingin ang pera, pero kahit anong tawag niya ay blip-blip lang ang naririnig. Dinala siya ni Sohisa bahay ni Jae Hong pero ang lugar ay nakakordon na. Ang bagay na pinaka-inaasam niya na ang maleta ay nawala na rin. Hinalughog ni Jiang Di ang likod ng truck pero wala siyang nakita kundi kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabutihang palad ay gumagana pa ang dashcam na nakuhanan si Jae Hong kasama ang isang misteryosong lalaki na tumatakbo palabas ng gusali. Sumakay ito sa sasakyan at humarurot. Gusto niyang malaman kung sino ang kumuha ng maleta. Binuksan ang computer sa Netcafe at totoo ngang may lalaking humabol kay Jae Hong at maya-maya ay siya rin ang bumalik para bitbitin ang maletang iyon. Maingat na pinanood ni Jiang Di ang bawat frame para matukoy kung sino ang lalaking ito. Kasabay nito ay nagmaneho si Jo Shik sa basement ng apartment para humanap ng sulok na kahit daga ay mahihiya. Bago binuksan ang compartment ng sasakyan na may tinging parang nagnakaw ng pakwan. Sa bukid sa loob ay ang mahiwagang maleta na naglalaman
laman ng 1 bilyong won na cash na amoy kasalanan, paulit-ulit niyang binilang dahil sa takot na baka kulang nagpa siya si Joseph na itago muna ito dahil sa likod ng kanyang kalmado na anyo ay ang tumpok na utang dahil sa maling investment, mas masakit pa sa mawala ng tainga ang mawala ng pera. Kinaumagahan, bago pa tumilaok ang manok ay mahimbing ang tulog ni Joshik na parang gulay nang gisingin siya ng kanyang asawa sa gulat na gulat ang kanyang asawa dahil biglang mailumitaw na napakalaking halaga ng pera sa bahay. Nagtanong ang asawa kung nahuli na ba niya ang manloloko. Pero walang sinabi ang asawa. Bago matulog sinabihan niya ang asawa na kunin ang perang ito para pambayad sa interes sa bangko. Ilang araw lang ang nakalipas ay nanganganib silang mawala ng bahay para pambayad sa utang pero ngayon ay hindi lang pambayad sa utang kundi may sobra pa. Nangako si Joseph sa kanyang anak na babae na sa mga susunod na araw ay bibilhan siya ng isang gitara. Pagkatapos ay pumunta siya sa presinto para mag-report sa superior at humingi ng pahintulot na itigil na ang investigasyon sa kaso ni Jiang De dahil patay na rin naman ang suspect na pumutol ng tainga kaya wala nang dapat imbestigahan. Ang babaeng pulis na pumunta sa ospital ay binalitaan na tumakas na si Jiang De. Pinagsabihan ni Joseph ang babaeng pulis na huwag itong sasabihin sa iba dahil hindi rin naman magrereklamo si Jiang De. Nagdahilan si Joseph na magiging magulo ang lahat para patahimikin ang kasamahan. Pagkatapos ay inayos ni Joseph ang pagtatago ng maleta sa kanyang compartment pero ang hindi niya alam ay nasa labas si Jiang De at pinapanood ang lahat ng kanyang kilos sa conference room. Ang mga pulis ay abala sa pag-uusap tungkol sa kahina-hinalang video. Si Joseph ay tulala at nagulat nang malaman na ang maletang hawak niya ay ang gantimpala ni Jae Hong. Ginawa niya ang malupit na bagay sa tainga ni Jiang De para makuha ang maletang iyon. Ang hepe ay tumingin kay Joseph at tinanong kung nakakita ba siya ng 1 bilyong won sa crime scene. Agad na sinabi ng lieutenant na wala. Pagkatapos ay iniulat na tumakas na si Jiang De mula sa ospital. Sa sandaling ito ay may isang pulis na nagpakita ng pinakabagong video ng nakamaskara. Sinabi niya na nabasa niya ang lahat ng mga komento. At inaakusahan siya ng mga tao na hindi pa nagbabayad ng premyo. Bakit ang daming tao sa labas na hindi naniniwala sa akin? Kaya naman naghanda ako ng isang sorpresa para sa inyo. Magbibigay ako ng 1 bilyong won sa Hosan Stadium mamayang alas 5 ng hapon. Agad-agad ay maraming pulis ang tumakbo sa Hosan Stadium at nag-abang sa labas ng stadium. Pagkatapos ay hinalughog ng mga pulis kung may mga kahina-hinalang senyales sa loob. Maraming tao rin ang nagtipon sa labas para makiusyoso at kumuha ng litrato at mag-livestream ng kung ano-ano. Nang malapit na ang alas 5 ng hapon ay nagsimulang mag-countdown ang lahat para sa espesyal na kaganapan pero walang kahit isang perang papel ang lumitaw kaya ang ilan ay nag-isip na ito ay isang scam at nagsimulang umuwi. Biglang may mga napakalaking lobo na may logo ng 3 spiral na pula na lumitaw sa langit at pumasok sa loob ng stadium. Sa sandaling ito ang makapal na tao ay nagsimulang sumugod at handang gumamit ng lakas para malagpasan ang barikada ng pulisya. Para makapasok sa loob na nagdulot ng kaguluhan nang pumasok si Lieutenant Joshik sa stadium ay nagsimulang sumabog ang mga lobo at isang ulan ng pera ang nahulog sa makapal na tao na nakapasok sa stadium. Pagkatapos ay nag-unahan silang pulutin ang pera na nahuhulog mula sa langit at isang matinding labanan para sa pera ang sumiklab pero agad din silang dinala sa presinto sa kalagayan na nakakuha nga ng pera. Pero hindi naman magamit at lahat sila ay kailangang magsulat ng statement. Bigla namang nagsagawa ng bagong broadcast. Ang nakamaskara, nag-alok siya ng bagong laro at nagsimulang paikutin ang Wheel of Fortune. Sa pagkakataong ito ang pangalang napili ay ang kriminal na si Kim Gok-ho na 49 na taong gulang. Lalaya siya. Pagkatapos ng 3 araw ang wheel para sa premyo ay nagsimulang gumalaw at huminto sa 20 bilyong won na nagpataas pa sa pananabik ng mga tao. Nang piliin ng nakamaskara ang parusa ang wheel ay huminto sa posisyon na ipadala sa kabilang buhay. Kung mapapatay nyo si Kim Gok-ho ay bibigyan ko kayo ng 20 bilyon. Kahit mahuli kayo ay ibibigay ko pa rin ang pera pero kung siya mismo ang hahanap ng daan sa kabilang buhay ay dodoblehin ko ang premyo sa susunod na round. 13 taon na ang nakalipas. Si Kim Gok-ho ay isang may sakit na tao na maihilig na manakit ng mga babaeng kakilala niya. Noong araw na iyon, pagkatapos niyang mambastos ng isang babae ay nagsimula siyang ilagay ang pangalan ng empleyadong ito sa listahan ng kanyang mga biktima pero hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon ay namatay na ang babae sa mismong lugar. Matapos mahuli si Kim Gok-ho ay hinanap ng pulisya ang lugar na sinabi niya dito. Natuklasan ng pulisya ang katawan ng kawawang biktima na si Megan na nagdulot ng matinding galit sa ama ng empleyadong ito. Pagkatapos ay sinentensyahan si Kim Gok-ho ng 15 taong pagkakulong dahil sa pambabastos sa maraming babae at pagpatay sa huling biktima pero nabawasan ang kanyang sentensya ng 2 taon dahil kinilala siya bilang isang modelong bilanggo. Isang pagpupulong para pag-usapan ang isyong ito ng mga matataas na opisyal ang naganap. Pinag-usapan nila kung dapat bang dagdagan ang puwersa para protektahan ang kriminal na si Kim Gok-ho. Sinubaybayan din ng pulisya ang ay address ng nakamaskara pero ito ay galing sa Eastern Europe at Pakistan kaya naman napakahirap hanapin ang eksaktong lokasyon ng nakamaskara. Nag-utos ang commissioner na kailangang mahanap ang misteryosong tao sa loob ng 1 linggo. Hindi lang iyon, nagpakalat din siya ng pulis para palibutan ang bahay ni Kim Gok-ho matapos siyang palayain. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ng basurang iyon sa nakaraan pero sa ilalim ng ating kapangyarihan ay hindi natin hahayaang mapatay siya. Ang commissioner ay nagpahayag sa media at nangako na hindi niya hahayaang maganap ang anumang aksyon ng pagpatay sa utos ng misteryosong nakamaskara. Pagkatapos ay pinalaya na ang bilanggo na si Kim Gok-ho. Matapos magpalit ng sibilyang damit ay nagpaalam siya sa warden.
Sa isang napakagalang na paraan sa sandaling ito ay nakita rin niya na maraming tao doon. Ipinaalam ni Inspektor Suchang na ihahatid siya ng aking team sa bahay ng ligtas. Nang magpakita ng pagtataka ang matanda ay sinabi ni Joshik na maraming tao ang naghihintay para patayin ka. Kaya sumunod ka na lang at sumakay sa sasakyan. Pagkatapos ay ang buong team ng mga inspektor ay inihatid ang lalaking ito palabas. Pagkabukas pa lang ng pinto ng kulungan ay marami ng reporter at nagpoprotesta ang naghihintay sa labas. Nagsimula silang atakihin ang kriminal na may napakapangit na mansang ito. Nang maisakay na siya sa sasakyan ay maraming itlog ang ibinato sa sasakyan. Pagkatapos ay umalis na ang sasakyan. Ang mga imahe ng paglaya ni Kim Gok-ho ay ipinalabas din sa balita. Ang mga legal expert ay masiglang nag-uusap dahil sa dami ng mga protesta ayaw nilang payagan ang mapanganib na kriminal na ito na muling makasalamuha sa lipunan, pero mayroon ding opinyon na kailangang protektahan si Kim Gok-ho. Dahil hindi maaaring hayaan ang mga laro ng misteryosong nakamaskara na maghari at magdulot ng pananabik sa mga tao. Sa panig na ito, maraming sasakyan ng pulis ang sumunod para protektahan ang kaligtasan ng sasakyang lulan si Kim Gok-ho. Binabasa rin niya ang taos-pusong paumanhin para sa mga mamamayan ng Hosan na inihanda ng inspektor upang pakalmahin ang publiko. Tinanong din niya kung ano ang ginawa kong mali at bakit ako tinutugis ng ganyan. Nang marinig ito ay ipinaalam ni Joseph na may pabuya na 20 bilyon. Juan, para sa iyong ulo. Umiti siya dahil ang kanyang buhay ay may ganoon palang halaga. Pagkatapos ay iginiit na napabuti ko na ang aking sarili sa loob ng 13 taon, kaya wala ng karapatan ang pulisya na limitahan ang aking kalayaan. Nang marinig ito ni Joseph ay uminit ang kanyang ulo. Dahil maraming pulis ang kailangang magpakapagod para protektahan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay hiningi ni Chief Suchang kay Kim Gok-ho na basahin ng maayos ang paumanhin para humupa ang galit ng publiko. Maraming demonstrador ang nagtipon sa harap ng bahay ni Kim Gok-ho at nagprotesta ng palayain ng pulisya ang isang demonyo. Habang nasa loob ng sasakyan ay sadyang gumawa ng pakitang tao ang matandang ito para magmukha siyang kaawa-awa. Sa wakas ay dumating din sa destinasyon ang sasakyang naghahatid kay Kim Gok-ho. Sa gitna ng matinding pag-atake ng mga demonstrador ay inihatid siya ng mga pulis sa loob ng bahay at hinayaang magsalita si Kim Gok-ho sa harap ng lahat. Nagsimula siyang humingi ng paumanhin sa isang tapat na paraan. Gusto kong humingi ng tawad sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Dahil sa pagtitiis ng sakit sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay lumuhod siya at umiyak at nagpatuloy sa paghingi ng tawad ng may damdamin na nagpabago sa isip ng ilang nagpoprotesta, habang si Lieutenant Joshua naman ay nanggagalaiti sa galit dahil sa pagkukunwari ng lalaking ito. Pagkatapos ng makapasok na sa bahay ay bumalik si Kim Gok-ho sa kanyang tunay na mukha. Syempre nilagyan din siya ng electronic anklet para mabantayan ang kanyang lokasyon. 24 paghahati 7 nang sabihin ng pulisya na mananatili sila rito para bantayan siya ay iginiit ng lalaking ito. Sino ba naman ang hindi may gusto sa 20 bilyon? Kaya sa tingin ko ang mga pulis ang pinakamapanganib sa sandaling ito. Nang marinig siya ni Joseph ay sobrang nagalit ito. Sa sandaling ito sa isang baybayin ay may isang matandang babae na naghahanap buhay sa pamamagitan ng panghuli ng mga pagkaing dagat. Narinig din niya ang balita tungkol sa misteryosong tao na ang susunod na target ay si Kim Gok-ho at may pabuya na 20 bilyon para sa sinumang makakapatay sa kanya. Umuwi ang babae at naglagay ng pagkain sa mga tray at maingat na nilagyan ng label para mapagbukod-bukod ang bawat uri ng pagkain. Pagkatapos ay inalagaan niya ang kanyang matanda at mahinang asawa at naghanda ng mga gamot na inumin para sa kanyang asawa. Pinagbilinan din ng matandang babae ang kanyang asawa na kung hindi na ako makakabalik ay tawagan mo ang social worker bukas. Naman ay may isang abogado na sumama sa isang babae papunta sa bahay ni Kim Gok-ho at pinatuloy sila ng pulis sa loob. Nang makita ni Kim Gok-ho ang kanyang asawa ay balak niya itong yakapin para sa kanilang pagkikita, pero pinigilan siya ng abogado. Inilabas ng abogado ang divorce papers at sinabing ipinadala ko na ito sa bilangguan para sa iyo. Pero tinanggihan mong tanggapin ang lahat ng uri ng sulat. Hindi niya kailangan ng sustento kundi ang karapatan lang sa pag-aalaga sa anak. Lumapit ang matanda para hamunin ang abogado pero pinigilan siya ni Inspector Joho. Sinabi rin ng asawa na hindi kailangan ng anak ko ang amang tulad mo kaya huwag mo na siyang hanapin. Tinanong ni Kim Gok-ho kung ibinigay mo ba ang iyong katawan sa ibang lalaki noong nasa loob ako ng bilangguan. Nang lumabas na ang asawa at ang abogado ay nagbanta. Ang matanda na tiyak na hahanapin niya ang kanyang anak kahit anong mangyari. Sa sandaling ito sa bahay ng matandang babaeng mangingisda ay kumukuha siya ng kaunting strawberry syrup mula sa isang nakalalasong isda at naghanda ng mga matutulis na pana. Kasabay nito ang gwardiya ng gusali kung saan nakatira si Lieutenant Josh ay biglang nakakita ng isang lalaki na sinusubukang pilitin ang compartment ng sasakyan ng Lieutenant. Pagkatapos ay tumakbo ito palayo. Maya-maya ay ikinuwento ng gwardiya kay Josh na may isang matangkad na lalaki na sumubok buksan ang likod ng iyong sasakyan. Agad na bumaba ang Lieutenant para mag-check. Nakita niyang buo pa ang maleta ng pera kaya agad niyang tiningnan ang dashcam. Dito ay nakita niya si Jang Di na gumagawa ng mga mapanghamong kilos na nagdulot ng gulat kay Joshik kaya minaneho niya ang sasakyan palayo. Pagkatapos habang hindi alam ang gagawin sa maleta ng pera ay nakatanggap ang Lieutenant ng tawag mula sa kasamahang si Gang-u na nag-ulat na nagwawala si Kim Gok-ho at hinihiling na makalabas kaya sinabi ng Lieutenant na pupunta na siya. Agad nagmaneho ang babaeng mangingisda sa lugar kung saan nakatira si Kim Gok-ho pero hinarang siya ng nagpapatrolyang pulis. Sinabi ng matandang babae na narito ako para bisitahin ang aking anak na babae na ang bahay ay nandoon sa itaas. Hinalughog ng mga pulis ang truck pero walang nakitang kahina-hinala kaya hinayaan ang matandang babae na imaneho ang sasakyan.
Pumunta si Lieutenant Joseph sa bahay at inutusan si Kim Gok-ho na pumasok na at matulog pero sumisigaw pa rin ang matanda at ipinapaalam sa media na nilalabag ang kanyang karapatang pantao. Kaya tinanong ni Joshua kung saan mo gustong pumunta nang sabihin ng matanda na gusto kong pumunta sa supermarket. Ay sinabi ng lieutenant na kung ano ang kailangan mo ay kami na ang bibili para sa iyo, pero patuloy na nagpupumiglas ang matanda at sumisigaw para tawagin ang mga reporter. Dahil wala nang magawa ay pumayag si Josh na bigyan ang matanda ng 3 minuto para makapamili sa supermarket na iyon. Agad pagkatapos ay ang dalawang inspektor ay pumasok sa supermarket na ito at nakiusap sa may-ari na hiramin ang lugar ng 5 minuto. Pagkatapos ay nakiusap sila sa lahat ng customer na namimili na lumabas muna. Sandali, maraming pulis ang nagsimulang mag-escort kay Kim Gok-ho patungo sa supermarket at dumaan sa harap ng matandang mangingisda na nakaupo sa truck. Pagkatapos ay naglagay ang matandang babae ng layer ng sirop ng isda sa kanyang mga pana. Nagsimulang sumunod ang dalawang inspektor sa dating bilanggo papasok sa supermarket para hayaan siyang mamili. Pumunta ang matandang babae sa supermarket na ito, pero pinigilan siya ng isang pulis na pumasok sa loob. Sabi niya, bumaba ang asukal ko kaya kailangang bumili agad ng tsokolate. Kaya pinayagan siya ng batang pulis na pumasok sa supermarket. Pumasok ang matandang babae sa loob at tumingin sa camera monitor para hanapin ang kinaroroonan ni Kim Gok-ho. Nagsimula siyang kumuha ng sandata na nakatago sa loob ng kanyang damit. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng palaso kay Kim Gok-ho pero sumala ito. Pumasok ang batang pulis sa supermarket pero hinuli siya ng matandang kriminal para gawing panangga sa palaso. Pagkatapos, ang matandang mangingisda ay pinusasa ni Tenyente Jo Hyuk habang ang matandang si Kim Gok-ho ay wala man lang galos. Pero ang kawawang batang pulis ay nabulabog at bumula ang bibig dahil tinamaan ng palasong mailason. Matapos maisakay ang pulis sa ambulansya, lumapit si Jo Hyuk at tinanong ang matanda kung ano ang nasa palaso dahil sugatan na ang kawawang bata, pero hindi nagsalita ang matanda. Bumalik si Jo Hyuk sa istasyon ng pulis at ibinalita ng kasamahan na siya ang ina ng empleyadong si Mijin na pinatay ni Kim Gok-ho. 13 taon na ang nakakaraan. Ang asawa naman niya ay may malalang kanser sa atay at matapos mamatay ang anak, naging may sakit din ito sa isip. Pumasok si Hepe Suchang sa interrogation room at sinabi sa matanda na hindi namin pwedeng hindi ka parusahan ayon sa batas. Tinanong niya kung kumusta ang sugatang pulis. Sinabi ng hepe na kumakalat na ang laso ng pufferfish, kaya nawalan pa rin ito ng malay. Samantala, sa bahay ng matandang mangingisda, may isang taong nagdala ng maleta. Pagkatapos, nakita ng asawa ang isang maleta sa tapat ng pinto na may nakasulat na para kay Yen, Jun at may simbolo ng misteryosong tao. Balik sa 2 araw ang nakalipas, sa isang korte na naglilitis ng kaso ng apela tungkol sa mga manggagawang na aksidente sa trabaho habang nagtatayo ng isang mall. Pero sa huli, ibinasura ng hukom ang apela ng nasasakdal at nanalo ang mga tagapamahala ng mall. Ang abogadong si Lee Sang-bong ay mahinahong nag-aliw sa kanyang kliyenteng manggagawa. Pagkatapos, pumasok ang abogado sa banyo at mumiti, saka tinawagan ang kalabang abogado. Sa oras na iyon, ang abogadong si Kim ay nakikipagparti sa mga asisi para ipagdiwang ang pagkapanalo. Pagkatapos, binigyan ng abogadong si Kim si Lee Sang-bong ng isang tumpok ng pera bilang bayad dahil tinanggap nito ang pagkatalo sa kaso. Tinanong ni Kim si Lee Sang-bong tungkol sa proyektong na kasalukuyang nakatigil ang konstruksyon. Hindi ba't ipinuhunan mo ang lahat ng pera at gasto sa batas sa proyektong iyon? Ngayon, ang Partidong Gugmin ay naghahanap ng bagong kandidato para sa alkalde ng lungsod ng Hosan. Pero alam nilang lahat na matatalo lang sila kay An Myung-ja sa darating na halalan. Kaya gusto ng Partidong Gugmin na makahanap ng taong tatalo kay An Myung-ja. Sa tingin ko, ikaw ang makakagawa niyan. Pero tumanggi si Lee Sang-bong. Pagkatapos, pumunta ang abogado sa kanyang proyektong na nakatigil. Bigla siyang nagbago ng isip. Kinabukasan, sumama siya kay Kim sa Partidong Gugmin para makipagkita kay Chairman Lee Bong-soo. Nagpahayag ang chairman ng pagkainis sa kasalukuyang alkalde ng Hosan. Habang tumatagal, feeling niya siya ang sentro ng mundo, kaya gusto ko siyang pigilang tumakbo ulit. Nagmungkahi si Sang-bong sa chairman na aprubahan ang permit para sa proyektong na nakatigil para matulungan siya. Sinabi ng matanda na gusto rin niyang makakuha ng kita kapag naibenta na ang complex sa hinaharap. Dahil doon, tumango si Sang-bong bilang pangako. Paglabas niya, nakita niya ang alkalde na si An Myung-ja na may galit na mukha. Napapunta kay Chairman Lee Bong-soo. Bumalik si Lee Sang-bong sa opisina at napanood sa balita na ang kriminal na si Kim Gok-ho ay inatake ng isang 70 taong gulang na babae sa supermarket. Pagkatapos, nanood ang abogado ng isang video nang nakamaskarang misteryosong tao. Tuwang-tuwa ito sa estilo ng palasong mailaso na ginamit ng matanda laban kay Kim Gok-ho. Pero dahil may pulis na tinamaan at nanganganib maparalisa, inaasahan ko na ang susunod na kikilos ay huwag sanang manakit ng mga inosenteng sibilyan. Pero dahil ang matandang iyon ay ina ng babaeng binaboy ni Kim Gok-ho 13 taon na ang nakakaraan, nagpadala ako ng 1 bilyong won sa kanyang asawa. Umaasa akong kukuha sila ng mahusay na abogado para matulungan ang pamilya. Mga kabataan, galingan nyo dahil 20 bilyon ang naghihintay sa inyo. Sa oras na ito, ipinapalabas sa balita ang talumpati ni Alkalde An Myung-ja. Iminungkahi niya sa gobyerno na pakilusin ang lahat ng yaman para matiyak ang kaligtasan ng Hosan. Agad na tinawagan
Ni Lee Sang-bong si Chairman Lee Bong-soo. Ibinahagi niya, may paraan ako para pabagsakin ang alkalde. Siguro gusto niyang gamitin si Kim Gok-ho para makakuha ng boto. Nangako ang chairman na kung mapapabagsak mo siya, maibabalik ang lahat sa proyektong TIS. Sa ospital, may isang lalaking nag-aalaga sa asawang walang malay at kailangan ng kalahating bilyong won para sa operasyon. Kinagabihan, nagmaneho si Teniente Jo Hyuk papunta sa bahay ni Kim Gok-ho. Doon, nakakita siya ng isang bagong-bagong kotse na nakaparada sa labas. Pumasok ang tenyente sa loob at tinanong ang kasamahang si Do-ho, balita ko bumili ka ng bagong electric car. Pasubok naman ng ilang araw para malaman kung bibili rin ako. Sinabi ng investigador na hindi pa nga natatanggal ang balot ng kotse ko. Gumamit ng kaunting diskarte ang tenyente para makuha ang susi ng kotse ng kasamahan. Pagkatapos, kinuha ang maleta ng pera sa sariling kotse at inilipat sa loob ng electric car. Na hindi pa nabubuksan, pumunta si Lee Sang-bong sa bahay ni Kim Gok-ho at nakitang mahigpit ang bantay, kaya naghanap siya ng magandang pwesto para malapitan ang kriminal. Umakyat ang abogado sa tapat ng bahay ng kriminal at sumigaw, Kim Gok-ho, ako ang magiging abogado mo. Ang iyong mga karapatan ay hindi patas na nilalabag. Pagkatapos, dumating ang mga nagpapatrolyang pulis para kalagkarin siya paalis. Sa loob ng bahay, narinig din ni matandang Kim Gok-ho ang mga salitang ito ng abogado. Sa oras na ito, si Kaihon, na ang asawa ay may malalang sakit, ay pumasok ng palihim sa laboratorio ng kumpanyang pinagtatrabahuhan para kumuha ng kemikal. Nang dumating ang gwardya, sinabi niyang may naiwan lang siyang baso ng tubig dito kaya hinayaan siya. Pagkatapos, kumuha pa ang lalaki ng isang bote ng kemikal at isinilid sa bag si Sang-bong ay nakatayo pa rin sa labas at ginagamit ang batas para takutin ang mga nagpoprotesta. Doon, nilalabag ninyo ang batas sa pagtitipon at protesta, kasama ang karapatan sa kaligayahan at proteksyon ng konstitusyon. Kinunan ko lahat ito bilang ebidensya, ay dedemanda ko kayo pati ang pulis. Pagkatapos, tinamaan siya ng bote sa ulo at nilusob ng isang demonstrador. Tumingin si Kim Gok-ho sa bintana at nakitang parang panig sa kanya ang abogado, kaya sinabihan niya si Jo Hyuk sa radyo na gusto niyang makausap ang abogadong iyon. Wala nang nagawa si Jo Hyuk kundi ibigay ang radyo sa abogado. Nangako si Sang-bong na protektahan ang karapatang pantao ng matandang Kim Gok-ho. Pagkarinig nito, pinapasok siya ng matanda sa loob para mag-usap. Sinuri ni Teniente Jo Hyuk ang AC ng abogado bago ito pinatuloy. Lumabas si Kim Gok-ho at pinaalis si Teniente Jo Hyuk. Nang sabihin ni Jo Hyuk na baka patayin ka ng taong ito, sinabi ng abogado, ako ang magliligtas sa kanya. Hindi bati mas delikado ang investigador na ito. Nilalabag mo ang karapatan ng kliyente ko sa legal na representasyon. Pagkarinig nito, umalis si Jo Hyuk para makapag-usap ang dalawa. Inalok ni Kim Gok-ho ang abogado ng instant coffee at sinabing, wala akong perang pambayad sa iyo. Sinabi ni Sang-bong, hindi ko kailangan ng pera, sasabihin ko na lang sa iyo kapag may kailangan ako. Pagkatapos ay inabot niya ang authorization paper. Samantala, si Kaihon ay gumagawa ng isang remote control device at isang bote ng kemikal na may pampasabog. Dinala niya ito sa isang abandonadong gusali at gumamit ng manikin para sa pagsusuri. Matapos iwan ang pampasabog, bumaba siya at pinindot ang buton. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa itaas. Bumalik si Teniente Jo Hyuk sa trabaho at may package na dumating. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang ESP sa loob. Isinaksak niya ito sa cellphone at nakita ang video. Sa video, nakita ang eksenang inilabas niya ang maleta ng pera mula sa bahay ni Jae-hong noong nakaraang araw. Pumasok si Jo Hyuk sa kotse para panoorin ulit ang video nang makatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Si Jang Jae na malapit doon ay tinatakot ang pulis na si Jo Hyuk. Ipadadala ko ang video na ito sa lahat ng broadcast at media para malaman nila na may pulis na pumatay ng inosenteng sibilyan at nagnakaw ng 1 bilyong won mula sa pinangyarihan. Pagkarinig nito, iginiit ni Jo Hyuk, hindi ko pinatay ang kaibigan mo. Inutusan ni Jang Jae ang tenyente na ibalik agad ang pera kung ayaw niyang masira ang buhay ng pamilya niya. Bumili ka ng bagong kotse gamit ang pera ko, di ba? Binibigyan kita ng 48 oras para ibalik ang lahat. Tandaan mo, binabantayan ko ang bawat galaw mo. Pagkatapos, umalis na siya at naiwang tulala si Jo Hyuk. Tinawagan ni Jo Hyuk ang pulis na si Yung Jong para itanong kung nahanap na ang tinitirhan ni Jang Jae. Pagkatapos, pumunta ang tenyente sa bahay na posibleng kinaroroonan ni Jang Jae. Doon, nakakita siya ng maraming overdue notice na ipinadala dito. Gumamit si Jo Hyuk ng iligal na paraan para buksan ang pinto. Pumasok ang tenyente at may nakitang babae sa loob. Pero sino ang mag-aakala na isa lang pala itong manika? Sa oras na ito, pauwi na rin si Jang Jae. Nakita niya ang puting kotse na katulad ng nakita niya sa istasyon na nakaparada sa ibaba. Tumakbo siya sa katabing bahay at nakitang kakahalugog lang ni Teniente Jo Hyuk sa bahay niya. Pagkatapos, minaneho ni Jo Hyuk ang puting kotse paalis sa harap niya. Sa bahay ni Kaihon, inilalagay niya ang bote ng kemikal na may pampasabog sa isang styrofoam box.
Pagkatapos, sinelyuhan niya ito at ibinigay sa isang shipper, saka ibinilin paki-deliver bago magnegatibo 6 ng gabi. Ngayon naman, hinihiling ni Kim Gok-ho sa abogadong si Sang-bong na tulungan siyang makuha ang kustodya ng anak mula sa dating asawa. Ilang araw lang ang nakalipas, nagbanta siyang ededemanda ako kung hindi pipirma sa diborsyo. Nagdusa ang asawa niya sa likod ng rehas ng 13 taon pero nang magkita ulit, diborsyo agad ang hiningi. Napakalupit na babae talaga. Pero nagpakita ng simpatsya ang abogado at sinabing, mahihirapan kang makuha ang kustodya sa korte, kaya kailangan mong patagalin ang oras at hanapin ang kahinaan ng asawa mo. Iminungkahi ng abogado na gumamit ng voice recording sa lahat ng pagkakataon para makakuha ng isa-zero ebidensya. Sa susunod, dadalhan kita ng recording device. Kung wala siyang pagkakamali, tayo ang gagawa. Pagkatapos, pareho silang tumawa ng mayabang dahil sa kanilang baliw na ideya. Inaya ng abogado ang matanda na lumabas para lumanghap ng sariwang hangin at uminom. Kaya gumamit si Kim Gok-ho ng radyo para utusan ang pulis na hawanan ang daan. Pero sinabi ng pulis na may utos ang nakataas na bawal siyang lumabas. Ang abogado ay nangakong aayusin ito at buong tapang na lumabas kasama ang matanda. Sa oras na ito, naroon din sa labas si Kaihon. Buong lakas na idineklara ng abogado, ako ang legal na kinatawan at titiyakin ang karapatan ni Ian, Kim Gok-ho. Nang tumanggi si investigador Doo-ho na palabasin si Kim Gok-ho, muling naglabas ng batas ang abogado para makipag-usap sa lahat. Napansin ni Kaihon na 3 minuto na lang bago mag-alas 6. Agad na dumating ang shipper sakay ng sasakyan at hinarang ng mga nagpapatrolyang pulis. Pero dahil abala ang pulis sa ibang bagay, nakapasok ang shipper sa restricted area. Tinawagan ni Jo Hyuk ang asawa para itanong ang tungkol sa 100 milyon na ibinigay niya. Pero sabi ng asawa ay ginamit niya na ito pambayad sa lahat ng interes at tinanong kung may problema ba siya. Pagkarinig nito, agad na ibinaba ni Jo Hyuk ang telepono at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ang shipper naman ay nagmaneho sa bahay ni Kim Gok-ho, kinuha ang package at diretsong pumanhik sa itaas. Si Kaihon ay inilabas na rin ang remote device para maghanda sa pagkilos pero agad na kinumpiska ni Doo-ho ang package na iyon. Hiniling ng abogado na siya sating mabuti ang package bago ibigay sa kanyang kliyente. Pinindot ni Kaihon ang buton. Pero nawalan ito ng signal kaya lumapit siya para makasagap ng signal. Sa oras na ito, dumating si Tenyente Jo Hyuk sakay ng puting kotse at dumaan sa harang para makapasok sa loob. Napansin ni Jo Hyuk na ang kanyang kasamahan ay nakikipagtalo ng matindi sa abogado dahil lang sa isang package. Kaya kinuha niya ang package na ito at inihagis sa bagong biling puting kotse ng kaibigang si Doo-ho. Agad na itinapon ni Kaihon ang remote device sa lupa at nagpa siyang ilabas ang bote ng kemikal para kumilos ng mag-isa pero pinigilan siya ng pulis. Napansin ni Inspektor Guang Una ang lalaki ay maihawak na bote ng kemikal kaya agad siyang tumakbo patungo rito. Biglang nag-short circuit ang remote device at kusa itong na-activate kaya sumabog ang sasakyan at maraming tao ang nasugatan. Napansin ni Tenyente Jo Hyuk na malubha ang sugat ni Inspektor Guang U kaya agad siyang lumapit. Hindi lang iyon, si Kaihon ay nakahiga ring walang malay dito habang ang matanda na siyang mitsa ng pagsabog ay ligtas pa rin. Balik sa mga nagdaang araw. Nang ang alkalde na si An Myung-ja ay papunta sa opisina ng taga-usig dahil sa Supuena dahil pinaghihinalaan siyang naglabas ng 280 bilyon mula sa pondo ng lungsod ng Hosan at itinago ito sa isang asset management company sa Hong Kong. Bago pumasok sa opisina ng taga-usig, ang alkalde ay mayabang na nagpahayag sa mga reporter at rallyista na makikipagtulungan siya sa investigasyon. Pero nang pumasok na para makaharap ang taga-usig, nagpakita siya ng aroganting ugali. Itinanggi rin niya ang lahat ng paratang na siya ay nagnakaw ng pondo ng lungsod para sa sariling interes. Pagkatapos ay umuwi siya at sinalubong ng matinding protesta mula sa mga rallyista. Sumakay ang alkalde sa kotse at sinubukang tawagan si Chairman Lee Bong-soo para humingi ng tulong. Pero tumanggi itong makipagkita. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa empleyado na ang opisina ay nilulusob na ng mga taga-usig para sa paghahalughog. Agad na pinuntahan ng alkalde si Chairman Lee Bong-soo at nakiusap na tulungan siyang makatakas sa investigasyong ito. Pero hiniling ng pinuno ng partidong Gugmin na magbitiw na lang siya sa tungkulin at tanggapin ang investigasyon. Kaya nagbanta ang alkalde na isisiwalat niya ang mga pinuno ng partido na sangkot sa pagnanakaw ng pondo ng lungsod ng Hosan. Sinabi ng chairman na kung gagawin mo iyan, madadamay ka rin. Ang ating partido ay dumaan na sa maraming bagyo sa loob ng 55 taon. Kung gusto mong pagtaksilan ang partido, dapat kang maghanda. Bumalik ang alkalde sa opisina at kinuwento sa sekretaryong si Bong Min na gusto na siyang itapon ng partido. Sinabihan nila akong aminin ang lahat ng mali para sa kanila at magbitiw na lang. Sa ganitong lagay, paano pa ako tatakbong alkalde sa susunod na termino? Pagkatapos ay inutusan ang sekretaryo na pasayahin siya, kaya nagsimula itong sumayaw at purihin ang alkalde ng husto. Habang silang dalawa ay nagsasayaw at nagpupuri sa sarili, isang malakas na pagsabog ang narinig. Agad na tumawag ang alkalde para itanong kung anong pagsabog ang naganap sa kanyang lungsod, pero ang kanyang mga tauhan ay hindi pa matukoy kung ano ang sanhi nito. Mabilis na dumating ang ambulansya at bombero sa labas ng bahay ni Kim Gok-ho para apulahin ang apoy sa kotseng.
Nagliliyab at isakay ang mga sugatan sa ambulansya. Napagtanto ni Teniente Joe Hyuk na ang maleta ng pera na iniwan niya sa trunk ng kotse ay naging abo na. Nagpatawag din ang alkalde ng isang emergency meeting para makinig sa ulat tungkol sa pagsabog. Ang pagsabog ay nakapinsala sa 2 puno, 3 post ng ilaw, isang kotse at isang motor. Tinanong ni Alkalde Myungja kung gaano ba kahalaga ang puno o poste. Bakit hindi niyo bilangin kung ilan ang namatay at nasugatan? Nang sabihin ng empleyado na naghihintay pa sila ng resulta mula sa pulis, inutusan ng alkalde ang lahat na huwag nang maupo at maghintay lang dito. Lumabas kayo at tingnan kung ilan ang sugatan at kung sapat ba ang mga ambulansya. Hindi niyo ba naintindihan ang sinabi ko? Lumabas kayong lahat bilis. Pagkatapos ay napanood niya ang balita tungkol sa misteryosong nakamaskara. Galit na galit ito dahil may nagpasabog ng bomba sa mataong lugar para lang mapatay si Kim Gok-ho. Sa takbo ng mga pangyayari, baka may gumamit na rin ng misile, hindi biro iyan. Simula ngayon, kung may masugatang mamamayan, ituturing itong paglabag sa batas, naintindihan ba? Nang ang lahat ay umalis na para sa kanilang tungkulin. Sinabi ni Alkalde Myungja sa kanyang sekretaryo na binigyan siya ng langit ng isang lifeline. Ang masamang kriminal na iyon ay maaaring maging tagapagligtas natin. Para maprotektahan ang kaligtasan at kaligayahan ng Hosan, kailangan kong palayasin ang kilalang kriminal na iyon sa lungsod. Kung magagawa ko iyon, magiging bayani ako ng mga mamamayan. Malayo na ang narating nating dalawa para makuha ang posisyong ito, kaya kailangang sumugal tayo. Hindi na tayo pwedeng lumingon pa. Sa ospital naman, nakikipaglaro si Inspektor Do Ho sa anak ni Inspektor Gwang U dahil ang ama ay wala pa ring malay sa kama at hindi alam kung makakaligtas. Nagbigay rin ng lakas ng loob si Hepe Su Chang sa asawa ni Gwang U. At binigyan ang mag-ina ng isang tumpok na pera para sa kanilang gastusin. Sa hinaharap pumasok ang abogadong si Sangbong sa opisina at nakitang naghihintay ang sekretarya ng alkalde. Pagkatapos ay nag-alok ang sekretaryang si Bongmin na magbabayad ng 1 bilyong won na ibibigay ng 200 milyon bawat taon. Sa isang kondisyon agad namang pumunta ang abogadong ito para sabihin kay Kim Gok-ho ang isang nakakagulantang na balita, kailangan mong umalis sa lungsod na ito at huwag bumalik sa loob ng 5 taon at magkakaroon ka ng 1 bilyong won dahil walang politiko. Ang gustong makitang magulo ang kanilang nasasakupan ng marinig ito ay nakiusap ang matanda na isama ang kanyang anak. Ang alkalde naman ay nakipagkita kay Chief Sang-han para ipaalam na ililipat natin si Kim Gok-ho paalis ng Hosan ngayong gabi. Kailangan mo lang akong tulungan na mailipat siya ng ligtas ng mag-atubili ang chief. Dahil sa takot na magkaroon ng insidente sa paglipat ay sinabi ng alkalde na ito ay isang sitwasyong panalo para sa lahat magiging isa akong alkalde na masipag at tapat sa mamamayan at ikaw naman ay magiging isang mahusay na pulis sa mata ng mga tao. Pagkatapos ay nagulat si Bongmin sa alkalde na nakapaglagay na siya ng mga reporter sa tamang pwesto para sa pinakamagandang anggulo at iminungkahi niya sa alkalde na magsalita sa oras ng live na balita sa gabi para sa mas malakas na epekto sa media. Sumang-ayon naman ang alkalde sa magandang ideyang ito. Sa mga sandaling ito ay itinayo ang isang alaala para sa mga biktima ng pambobomba noong nakaraang araw sa mismong lugar kung saan naganap ang pagsabog. Nag-alay ng bulaklak si Bongmin at sininyasan ang mga reporter na maghanda. Pagkatapos ay dumating din ang alkalde na may malungkot na mukha para bumisita sa mga biktima. Tumayo siya sa tapat ng bahay ni Kim Gok-ho at umiyak habang binabanggit ang pangalan ng 2 biktima ng pagsabog. Hindi sana ito nangyari kung wala rito si Kim Gok-ho. Ngayon ay ipinapangako ko sa inyong lahat napalalayasin ko si Kim Gok-ho sa lungsod ng Hosan. Nang marinig ang pangakong ito ay naghiyawan ang mga tao, habang ang mga reporter naman ay walang tigil sa pagkuha ng litrato sa tapat na emosyon ni Alkalde Myungja. Pagkatapos ay lumingon siya sa loob ng bahay at buong lakas na nagsalita. Kim Gok-ho, makipag-usap ka sa akin, hindi ako aalis dito hanggang hindi mo ako kinakausap. Lumuhod pa siya sa lupa para maging mas madamdamin at isinigaw ng mga tao ang kanyang pangalan. Bilang suporta, sumakay naman si Bongmin sa kanyang kotse. Inutusan niya ang mga upahang aktor na maghanda na para sa kanilang gagawin. Hindi rin niya nakalimutang paalalahanan ang mga ito sa mga dapat tandaan para maging natural ang pagganap. Ng sumapit ang gabi ay lumitaw ang isang mag-inang aktor at pinayagan ng sekretarya na makalapit sa alkalde. Binigyan ng bata ang alkalde ng sulat ng pagsuporta at isang kumot para pampainit. Sabay sabing, naniniwala po ako sa inyo alkalde, ang galingan niyo po. At syempre ang mapagkunwaring pagganap na ito ay umani ng palakpakan mula sa publiko. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas din si Kim Gok-ho ayon sa plano at tinawag ang alkalde para pumasok at mag-usap. Tinulungan siyang tumayo ng mga staff at itinuring ng publiko bilang isang bayani na handang magsakripisyo para sa mamamayan. Ngunit pagkapasok sa loob ay biglang nagbago ang kanyang ugali. Ng 180 degrees relax siyang naupo sa upuan para magpahinga matapos lumuhod sa labas sa gitna ng malamig na panahon. Ang matandang si Kim Gok-ho ay tumingin sa abogado at hiniling sa alkalde na linawin ang tungkol sa pera. Tiniyak ng alkalde na makakatanggap ang matanda ng 1 bilyon sa loob ng 5 taon, basta't huwag babalik sa lungsod ng Hosan sa panahong iyon. Nang magtanong ang matanda kung ano ang makukuha ng alkal dito ay sinabi niya na makukuha ko ang suporta ng publiko. Noong nahalal ako ay gumasta ako ng higit 2 bilyong won para sa 200,000 boto, pero kung aalis ka sa lungsod na ito
ay makakakuha ako ng daan-daang libong boto sa susunod na eleksyon nang walang ginagastos. Nang marinig ito ay inilahad ng matanda ang kanyang kamay bilang pagtanggap sa kasunduan. Lumabas ang alkalde na may mukha ng tagumpay para ibalita ang magandang balita. Ngunit hindi niya akalain na ipinarinig ng abogado ang recording ng kanilang pag-uusap kanina lamang. Pagkatapos ay sinabi nito na nais baguhin ng aking kliyente ang ilang kasunduan, kaya napilitang bumalik ang alkalde sa loob dahil nahuli ang kanyang kahinaan. Sinunggaban niya si Kim Gok-ho, ngunit naitulak siya nito. Hiniling din ng abogado na itaas ang halaga sa 10 bilyon sa loob ng 5 taon. Matapos ang matinding pag-iisip dahil sa pagkakasilo ay tumango na lamang ang alkalde sa kasunduan at lumabas. Pagkatapos ay sumakay sa kotse para umalis. Nang magtanong ang sekretarya kung babayaran ba natin siya, ay sinabi ng alkalde na hindi ang 10 bilyon ang problema kundi ang habambuhay na pagkakataliko sa dalawang iyon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa abogado. Si Sangbong na humihiling na ilipat na ang pera ngayong araw. Isang pulis ang mabilis na tumakbo para iulat kay Chief na nahanap na nila ang nakamaskara sa gusaling iyon, kaya agad na nag-utos ang Chief sa mga tauhan na pumunta roon agad. Maraming pulis ang pumasok sa gusali. Ang tenyenteng si Josh at ang kanyang mga kasama ay sumugod sa taas at sinira ang pinto para pasukin ang kwarto. Doon ay nakakita ang mga pulis ng isang roulette wheel at maraming kagamitang pang-espiya kasama ang simbolo ng 3 bilog na misteryosong tao. Pinaikot ng tenyente ang lucky wheel, ngunit tumuturo pa rin ito sa pangalang Kim Gok-ho na may premyong 20 bilyong won at ang pinakamabigat na parusa ng subukan muli. Ay hindi pa rin nagbago ang resulta at sa ikatlong pag-ikot ay ganoon pa rin ang kinalabasan. Dahil dito ay labis na nagduda ang tenyenteng si Joseph. Bumalik tayo sa 13 taon ang nakalipas matapos patayin ni Kim Gok-ho ang babaeng si Mijin. At natuklasang hindi na ito humihinga ay kalmado pa rin siyang umuwi ng bahay, ngunit napansin ng kanyang asawa na punit-punit ang damit ng matanda. Pagkatapos ay nakita mismo ng anak ang kanyang ina na naghukay sa likod ng bahay para hanapin ang ebidensyang ginamit ng ama sa pagpatay sa mga biktima. Habang naglalaba ay nag-aalinlangan ang asawa kung dapat bang tumawag sa pulis ng araw na iyon habang namamasyal ang ama kasama ang anak na si Inha sa zoo. Ay nakagawa na ng tawag ang asawa. Agad na dumating ang pulis at inaresto ang kilalang kriminal na ito. Minura niya ang kanyang asawa bago dinala ng mga pulis. Lumipas ang panahon hanggang sa kasalukuyan ang batang si Seo Jong-ha ay hindi na ginagamit ang apelyido ng kanyang ama. Naging isa siyang henyo sa biolin at nakakuha ng maraming prestihiyosong parangal. Lumitaw din ang binata sa media bilang isang talentong hinahanap ng mga pinakasikat na art academy sa buong mundo. Nang banggitin ng reporter na malapit nang lumaya si Gok-ho at kung gusto ba niyang humingi ng tawad sa publiko, ay nagtanong si Jong-ha kung bakit ako hihingi ng tawad bago siya tinulungan ng kanyang guro. Pagkatapos ay pumunta si Jong-ha at ang kanyang guro sa supermarket para ipakita ang parangal sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ay may mga customer na malapit na walang tigil sa pangutya na ang henyong iyon ay anak ni Kim Gok-ho. Siguradong may sakit din sa utak gaya ng kanyang ama ang sabi ng mga tao. Ay kung ano ang puno ay siya ring bunga. Nang marinig ito ay sinugod ng ina ang customer at sinabing, bakit mo ikinukumpara ang anak ko sa hamak na taong iyon? Hindi siya katulad nito. Sa sandaling ito ay labis na nasaktan ang binatang si Jong-ha. Kaya naman nang mapalaya si Kim Gok-ho ay lumitaw si Jong-ha sa labas ng kulungan. Tiningnan niya ang kanyang ama na pinaliligiran ng mga tao na may matinding puot sa kanyang mga mata. Sa oras na ito ay binabasa rin ni Kim Gok-ho ang mga balita tungkol sa mga parangal na nakuha ng kanyang anak. Binilhan din siya ni Sangbong ng isang flat screen na GE matapos matanggap ang pera mula sa alkalde. Pagkatapos ay pinanood nilang dalawa ang pagtatanghal ng henyong bata sa biolin. Nangako rin ang abogado na ibabalik ko ang anak mo sa iyo. Ngayon sa tinitirhan ni Jong-ha ay pinaliligiran ito ng mga YouTuber at TikToker araw at gabi para kumuha ng mainit na balita na nagpapasikip sa pakiramdam ng binata. Kinabukasan pagpasok ni Jong-ha sa paaralan ay nagsimulang mag-text ang mga kaklase para ipaalam sa isa't isa na ang tatay ni Jong-ha ay isang kilalang kriminal. Isang grupo ng mga siga ang pumasok sa klase at nagsimulang manggulo kay Jong-ha. Kinutya nila na ang tatay mo ay nagkakahalaga ng 20 bilyon pero bakit hindi Kim ang apelyido mo kundi Seo? Balak mo bang palitan ang iyong pagkakakilanlan? Ng paalis na si Jong-ha ay sinaktan siya ng pinuno ng mga siga. Nang makita ito ay nagsalita ang isang kaklasing babae para tulungan siya ng tangkaing saktan ng pinuno ang babae ay dumating ang disiplinaryan. Pagkatapos ay pinarusahan nila ang babaeng estudyante sa isang liblib na lugar at kinuha ng video. Lumitaw si Jong-ha na may dalang gasolinang madaling magliyab at ibinuhos ito sa kanilang lahat pati na sa sarili niyang katawan. Nang bugbugin siya ng grupo ng mga siga ay naglabas si Jong-ha ng isang lighter. Hindi siya nag-atubiling sindihan ito na nagdulot ng takot sa mga siga kaya nagpulasan sila ng takbo. Pagkatapos ay mahinang sinabi ng binata sa babaeng kaklase na mula ngayon ay huwag mo nang ipakita na kilala mo ako. Sabay lakad palayo. Pag-uwi ni Jong-ha ay nakita niya ang maraming nakasulat na nagsasabing umalis na ang anak ng mamamatay tao. Sinisikap ng ina na burahin ang mga ito para hindi masaktan ang anak, ngunit nakiusap ang binata na huwag na itong linisin dahil wala naman itong mababago.
Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ina at sinabing ayos lang po ako. Sa oras na ito sa presinto ay patuloy na pinaikot ni Joseph ang lucky wheel. Sino ang mag-aakalang ang resulta ay kay Kim Gok-ho pa rin tumapat kasama ang lumang parangal at parusa. Pagkatapos pinag-aralan ni Joseph ang mga video ng nakamaskara. Dumating ang pulis na si Eun-jong at ipinakita sa tenyente ang isang mahalagang natuklasan na itampok na ng nakamaskara ang 5 beses at ang mga taong iyon ay nabanggit lahat sa balitang ito. Kasama rin dito ang pangalan ni Jangga. Silang lahat ay mga kriminal na hindi naparusahan ng tama at ang huli ay si Kim Gok-ho. Pagkatapos ay napansin ni Joseph ang isang sulat sa likod ng nakamaskara na hulaan ni Eun-jong. Na iyon ay ang salitang Median Church. Dinala ng guro sa biolin ang isang propesora sa bahay ni Jong-ha. Pinuri ng propesora ang mahusay na pagtatanghal ni Jong-ha at nag-alok na mag-aral ito sa kanyang Royal Conservatory. Maibibigay ko ang lahat ng kailangan mo, ngunit sinabi ni Jong-ha na kailangan niya ng oras para mag-isip. Nagulat ang ina at agad na nangakong mag-aaral ang anak ko, ngunit nag-aalinlangan pa rin ang binata. Nang sumapit ang gabi ay lihim na nanonood si Jong-ha. At nakitang kinuha ng ina ang isang kahon sa kabinet bago ito ibinalik. Pagkatapos ay hiniling ng ina na mag-aral na ang anak sa ibang bansa. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay rito at susunod din ako sa iyo. Ngunit sinabi ni Jong-ha na kung hindi ka sasama ay hindi rin ako pupunta. Ngayon sa Median Church ay may isang batang pastor na nangangaral sa mga miyembro ng kongregasyon. Ang kanyang sermon ay kinagigiliwan ng mga miyembro. Sino ang mag-aakalang ang tenyenteng si Joseph ay nakaupo rin doon. Kasama ang ibang miyembro para makinig. Matapos ang pangangaral ay sumakay ang batang pastor sa kotse para umuwi na sinundan naman ni Joseph hanggang sa isang mansyon. Pumasok ang tenyente at nakita ang batang pastor na nag-aalaga sa isa pang pastor na may paralisis sa buong katawan. Pagkatapos ay naghanap ng paraan si Joseph para magtanong tungkol sa mga misteryosong video na gumugulo sa publiko, ngunit sinabi ng pastor na si Jun-woo na wala siyang pakialam sa mga sikat na video sa internet. Sa oras na ito sa bahay ni Joseph ay inutusan ng asawa ang anak na si Sumi na dalhin ang mga damit sa presinto para may pamalit ang kanyang ama. Nang marinig ang ina ay napilitang kinuha ng anak ang bag, ngunit pagbaba ng dalaga sa gusali ay sumunod din si Jang-ri gamit ang kanyang truck. Habang nakasakay si Sumi sa bus patungong presinto, habang naglalakad sa daan ay biglang kumilos si Jang-ri. Tinawagan ni Joseph ang kanyang asawa at nalaman na matagal na palang nakaalis ng bahay si Sumi nang biglang ang tenyente. Nakita ng tenyente ang kanyang gamit sa lupa at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa, ngunit ang boses nito ay puno ng takot. Dali-daling umuwi si Joseph at nakita si Jang-ri na kalmadong kumakain ng ramen sa loob ng bahay. Sinunggaban ng tenyente ang lalaki at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Nagtanong si Jang-ri kung bakit mo kinuha ang pera ko. Kasalanan mo ito ngayon. Hindi ko na kailangan ang 1 bilyon dahil gusto ko ang 20 bilyon kaya ibigay mo si Kim Gok-ho sa akin para kapalit ng anak mo. Siguraduhing buhay siya dahil kailangan ako ang pumatay sa kanya para makuha ang 20 bilyon. Kung magsusumbong ka sa pulis ay padadalhan kita ng isang daliri ng bata. Ipinakita niya kay Joseph ang cellphone ni Sumi bago kinuha ang phone at umalis ng bahay. Tuluyang nanghina ang asawa ni Joseph. Niyakap niya ito at nangakong ibabalik si Sumi ng ligtas. Habang ang makapal ang mukhang abogado ay pumunta sa bahay ni Jong-ha kaya sumama ang ina sa labas para mag-usap silang dalawa. Inabot ni Sangbong sa ina ang isang kasunduan sa diborsyo na may probisyon na nagbibigay ng karapatan kay Kim Gok-ho na alagaan ang anak. Nang marinig ito ay ibinalik ng ina ang papeles at balak ng umalis. Iginiit ng abogado na hindi katitigilan ni Kim Gok-ho hangga't hindi niya nakukuha ang anak. Hiniling ng ina ni Jong-ha na huwag nilang galawin ang kanyang anak. Papatayin ko siya at ang sinumang haharang sa landas ng anak ko. Dineklara ng abogado na nire-record niya ang lahat. Kanina pa ngayon ay pumasok si Jong-ha sa kwarto ng kanyang ina at nakita ang isang libro sa kama. Kinuha niya ang libro at nabasa na ito ay tungkol sa kung paano mag-opera ng tao. Nagpasya si Jong-ha na tingnan ang kahon ng ina at nakita ang isang matalim na kutsilyo sa loob. Pagkatapos ay tumingin ang binata sa bintana at nakitang tinatakot ng abogado ang kanyang ina. Nagmaneho ang tenyente at nakiusap sa pulis na si Eun-jong na i-trace ang lokasyon ng cellphone ng kanyang anak. Tulungan mo ako at huwag nang magtanong ng anuman. Pagkatapos ay pumunta ang tenyente sa surveillance room ng presinto para hanapin ang truck na minaneho ni Jang-ri, ngunit nawala ang bakas nito dahil sa sirang kamera. Kinaumagahan ay pumunta si Jong-ha sa bahay ng kanyang tunay na ama. Pagkatapos ay palihim na pumunta ang binata sa likod ng bahay at inihagis ang kanyang backpack sa taas. Lumapit si Jong-ha sa harap ng bahay at kinapapan ng mga pulis. Pagkatapos ay sinabi ng binata na ako ang anak ni Kim Gok-ho kaya agad na nagtanong ang pulis sa nakataas at pinayagang pumasok si Jong-ha. Dali-daling binuksan ni Kim Gok-ho ang pinto at niyakap ang anak. Para sa kanilang pagkikita dinala ng matanda si Jong-ha sa loob at sinabing marami na akong pera ngayon. Kaya kahit anong gusto mong kainin ay ibibili kita. Sinabi ni Jong-ha na gusto niyang uminom kasama ang ama kaya tinawagan nito si Sangbong at nagpabili ng isang bote ng whiskey at mamahaling pagkain para pagsaluhan nilang mag-ama. Nagpaalam si Jong-ha na aakyat muna para tingnan ang dati niyang kwarto. Pinayagan naman siya ng matanda. Habang naghihintay ng pagkain pumasok si Jong-ha sa kwarto niya noong bata pa at sinubukang kunin ang backpack na nakasabit
Sa labas kinuha ng binata ang kurtina para makuha ang bakal at ginamit ito para abutin ang bag. Ngunit biglang tumawag ang ama kaya nabitiwan ni Jong-ha ang bakal sa lupa. Ngayon ay umuwi ang ina at nakita ang isang bagong refrigerator. Kasama ang isang sulat sa loob. Nabasa ng ina ang sulat at nahulaan kung nasaan ang anak kaya dali-dali siyang umalis at bago iyon ay ibinenta ni Jong-ha ang kanyang biolin para pambili ng bagong refrigerator. Nagpasya rin ang binata na itigil na ang buhay na laging pinupunan ng ibang tao. Ayaw rin niyang mahirapan pa ang kanyang ina dahil sa sakit na idinulot ng lalaking iyon. Dahan-dahang bumaba si Jong-ha at uminom kasama ang kanyang ama. Binalita ng pulis sa radyo na dumating ang kanyang asawa. Kaya nagpasya ang matanda na magsama-sama ang pamilya. Hindi niya nakalimutang ipag-utos na kapapan itong mabuti. Bago papasukin sa bahay, sinalinan ni Jong-ha ng alak ang ama at ang kanyang backpack ay wala na rin sa labas. Ginamit ni Jong-ha ang kutsilyo para atakihin ang ama, ngunit napigilan ng matanda ang talim. Pagkatapos ay binugbog siya nito at idiniin sa lamesa na gawa pang saksaki ng binata ang tiyan ng matanda, ngunit nawalan din ng malay si Jong-ha dahil sa bugbog. Sa oras na ito ay pumasok ang ina at tiningnan ang kalagayan ng anak. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Jong-ha at pinunasan ang mga fingerprint. Pagkatapos ay nilapitan ang dating asawa at sinaksak sa dibdib na naging sanhi ng pagbagsak nito. Hindi nag-atubili ang ina na magpahid ng kaunting strawberry syrup sa kanyang labi. Sa huli ay lumabas siya at itinaas ang dalawang kamay sabay deklara na ako ang pumatay kay Kim Gok-ho. Pagkatapos ay nag-live broadcast ang nakamaskara. Tuwang-tuwa siya dahil sinaksak ng babae sa balakang at dibdib si Kim Gok-ho na naging sanhi ng pagkakoma nito. Kung mamamatay siya ay mapupunta ang 20 bilyon sa babaeng iyon. Sa kaganapan noong nakaraang araw ay may isang lalaking kararating lang sa Incheon Airport. Ipinakita niya ang kanyang American passport sa airport staff para masuri at pinayagang makapasok sa Korea. Marunong lang siyang mag-Ingles at gumagamit ng Google Translate para makipag-usap sa iba. Ang lalaking ito ay binansagang Ismail na isang mahusay na killer sa buong mundo. Laging may malapad na ngiti sa kanyang mga labi kahit na pumapatay o gumagawa ng misyon, kaya naman tinawag siyang Ismail. Ngayon ay nagsimulang ilabas ni Ismail ang folder na naglalaman ng impormasyon ng kanyang susunod na misyon, kung saan may mga larawan ni Kim Gok-ho at ng abogadong si Lee Sang-bong sa loob. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kliyente. Ang taong ito ay nag-atas sa kanya na kunin ang lahat ng kagamitang maaaring mag-imbak ng mga recording file mula sa dalawang ito at mahalagang dalhin sila sa kalagayang humihinga pa. Siyempre, ang kumuha sa veteranong eksperto na ito ay ang sekretaryong si Bong Min. Sa halagang kalahating bilyong won. Ang alkalde na napakagaling na eksperto rin ay nagreklamo na masyadong mahal habang hindi niya alam kung may mapapala ba siya rito. Ang pangalan sa paghahanap ng lugar para isagawa ang plano sa kanyang target. Asintahin mula sa bubong na iyon ay magpapaputok siya ng isang pain. Kapag ligtas na nakababa ay sasalit siya sa bahay na parang multo at madaling bubuhatin ang matandang si Kim Gok-ho palayo. Sa sandaling ito ay sinusubaybayan ni Ismail ang abogadong si Sang-bong at nagmaneho para buntutan ito hanggang sa opisina ng abogado. Kinabukasan ay nag-abang din si Ismail sa isang gusali malapit doon na maihawak na sniper rifle. Ngunit ito rin ang oras na pumasok ang asawa ni Kim Gok-ho sa bahay. Pagkatapos ay nakita ng eksperto na ang kanyang biktima ay malubha ng sugatan at muling inatake ng asawa nito, kaya umurong si Ismail at nag-text para magbigay alam. Ang target ay naasikaso na. Ng iba nang marinig iyon ay nag-utos ang sekretaryo na pumunta siya sa ikalawang target. Ang tinyente ay nagbabantay sa monitoring room ng istasyon ng pulisya para panoorin ang video kung paano kinuha ng lalaking si Chang Jae ang kanyang anak sa truck, ngunit hindi niya matunton kung saan nagpunta ang truck. Tumawag ang patrolwoman na si Yun-jong para ibalita na ang cellphone ng kanyang anak ay nakasagap ng signal sa isang daan malapit sa bundok Incheon, ngunit agad itong namatay kaya hindi matukoy ang eksaktong lokasyon. Dali-daling tumakbo para pumunta sa lokasyong iyon, ngunit pinigilan siya ng kasamahan at ng boss. Ibinalita nila na inatake si Kim Gok-ho kaya kailangan ng pumunta roon. Wala nang magawa ang tinyente ay tumawag para makiusap sa patrolwoman na si Yun-jong. Ang anak ko ay kinuha ni Chang Jae at kinumpiska ang cellphone. Marahil ay umaaligid pa rin siya malapit doon sa loob ng 500 metro. Kaya pumunta ka na muna roon para sa akin. Huwag kang magpapakita kay Chang Jae dahil kung hindi ay mapapahamak ang anak ko.
Pagkatapos magsalita ay nagpatuloy si Joseph sa kanyang misyon. Ang patrolwoman ay nagmaneho sa lokasyon kung saan bumukas ang cellphone ng anak ni Teniente Joseph. Dito ay nakita niya ang isang abandonadong katayan ng hayop kaya agad na nagbukas ng pinto ang pulis at pumasok sa loob. Nakita ni Eunjong ang isang bowl na umuusok pa kaya nagpatuloy sa pagbukas ng pinto patungo sa isang bodega na maistungon sa kamay. Pagkatapos ay nakakita ng silid na nakakadena ng sumilip sa siwang ay nakita ang isang babaeng walang malay sa loob. Habang nagpapadala ng mensahe para ibalita kay Teniente Joseph ay pinalo ng bakal ni Chang Jai ang ulo ng pulis. Muli itong humampas ng ilang beses sa katawan ng kawawang pulis. Sa huli ay kinuha nito ang cellphone at kinalagkad ang pulis kasama niya. Sa oras na ito ang matandang si Kim Guk-ho ay hindi pa rin namamatay at gumagalaw pa sa kama sa ospital. Nagsimulang magulat ang mga reporter tungkol sa paggaling ni Kim Guk-ho matapos ang operasyon. Bagaman marami siyang saksak mula sa kanyang asawa, ngunit buhay pa rin siya na parang linta. Ang abogadong si Sangbong ay dumating din sa ospital na ito at may tiwalang nagpahayag para hilingin sa lahat na ipagdasal ang paggaling ni Kim Guk-ho. Pagkatapos ay pumasok sa silid ngunit pinigilan ni Inspector Do-ho. Hiningi niya na inspeksyonin ang mga gamit ng abogado bago payagang pumasok. Nang makapasok ang abogado sa silid ay gising na rin si Kim Guk-ho at naghihingalo. Si Teniente Joseph ay sumingit sa isang sulok para tawagan ang pulis na si Eunjong, ngunit ang sumagot ay si Chang Jai. Agad itong nagtanong kung bakit naglakas loob kang magpadala ng pulis para hanapin ako. Puputulin ko ang kamay ni Sumi para parusahan ka. Lumuhod ang tenyente para magmakaawa. Pagkatapos ay iwinasiwas nito ang kutsilyo para takutin si Joseph. Nangako ang tenyente na gagawa ng paraan para dalhin si Kim Guk-ho agad. Sa oras na ito nang lumabas ang abogadong si Sangbong sa ospital ay sinundan siya ng tingin ni Inspector Do-ho at bumulong na siya ang pinakawalang hiyang tao sa mundo. Ang abogado ay bumisita sa proyekto ng FFE. Nakapapahintulot lang na ituloy ang konstruksyon ng may masayang mukha. Pagkatapos ay tumawag siya para sabihin sa kasamahang abogadong si Kim, tinulungan ko ang party leader na pigilan ang alkalde na si An. Nangako rin akong magbibigay sa kanya ng 2 gusali. Kaya naman ibinalik niya ang permit para sa FFE project. Pagpasok ng abogado sa opisina ay nakita niyang nakagapos ang kanyang empleyado at tinututukan ni N. Ismail ng baril na may silencer. Mula sa likod agad na inilabas ng eksperto ang larawan ng matandang si Kim Guk-ho. Pagkatapos ay gumamit siya ng translation software para itanong ang room number ng matanda sa ospital. Pagkatapos ay gumamit ng Ingles para utusan ang abogadong si Sangbong na ilagay ang lahat ng voice recorder, laptop at smartphone sa loob ng bag. Hindi dapat magtira ng anumang kopya. Sumunod naman ng maayos ang abogado at nanginginig na parang tuta. Pagkatapos noon ay pinatulog ni N. Ismail ang abogado gamit ang anesthesia. Agad na pumunta si N. Ismail sa ospital na may ngiti pa rin sa kanyang labi. Sa oras ding ito ay pumunta si Teniente Joseph sa silid ni Kim Guk-ho. Inutusan niya ang lahat ng nagbabantay na pulis na lumabas muna para mananghalian at siya na ang magbabantay rito. Nang marinig iyon ay nagtiwala ang lahat ng pulis at umalis. Kumuha si Joseph ng isang pushcart para simulan ang aksyon. Pumasok ang tenyente sa silid, kinalas ang posas sa kama at ipinosas ang 2 kamay ni Kim Guk-ho. Biglang nagising ang matanda at tinutukan ng tenyente ng baril para pasukuin. Ang ekspertong si Ing Ismail ay nakangiting umakyat sa itaas na palapag ng ospital at nagkabit ng mga pampasabog sa mga daanan. Nang mabuksan ang pinto ng silid ay nagpaputok ang eksperto ng baril na may silencer kaya nakontrol niya ang tenyente. Nanlaban si Joseph ngunit agad na napabagsak. Sinimulan ni Ing Ismail na putulin ang electronic anklet ng matanda na kanyang pangunahing target. Ngayon ay gumana na ang mga pampasabog na naglabas ng makapal na usok. Ang ekspertong ito ay nagsuot ng gas mask at binuhat si Kim Guk-ho palabas sa gitna ng usok at tubig mula sa fire sprinkler. Nagising si Joseph at nagulat sa radyo na dinukot si Kim Guk-ho. Harangan ang lahat ng labasan nang matanggap ang balita. Ang lahat ng pulis at inspektor ay agad na naghanap sa buong ospital. Nakita ng mga pulis ang elevator na bumababa sa basement parking. Binuhat ni Ing Ismail ang target na matanda papunta sa kotse para makipagkita sa abogado. Natukoy din ng pulis ang sasakyan nang himasok kaya agad silang humabol. Ngunit pinindot ng eksperto ang isang buton para magsabog ng mga pako sa lupa na nagdulot ng pagputok ng gulong ng sasakyan ng 2 inspektor at nagpatigil sa kanila. Nagsimulang lumitaw ang iba pang sasakyan ng pulis para humabol, ngunit ang sasakyan ng eksperto ay nakarating na sa kalsada at mabilis na nakatakas sina Boss Su Chang at Joseph ay nagpatuloy sa pagtunton sa misteryosong itim na sasakyan. Nakita nilang pumasok ito sa isang kagubatan ngunit hindi na lumabas si Jo Hyuk at ang boss ay nagmaneho papunta sa lugar na ito para mag-inspeksyon. Ngunit pagdating sa kagubatan ay gabi na. Nakita nilang 2 ang itim na sasakyan na nakaparada sa isang lugar. Natahimik ngunit wala ng tao sa loob ng kotse kaya naghiwalay silang 2 para maghanap. Ngayon ang abogado at ang kanyang kliyente ay nakagapos sa loob ng isang bahay. Pagkatapos ay napansin ni N. Ismail na may pumasok sa bahay. Ngunit iyon pala ay ang sekretaryo at si Alkalde Myungja. Ipinakilala ng sekretaryo na siya ang kliyenteng kumuha sa kanya. Hangang-hanga ang alkalde sa husay ng eksperto na ito. Sa oras na ito ang matandang si Kim Guk-ho
ay kinuha ang isang karayom na nakatusok sa kanyang kamay at ginamit ito para buksan ang posas. Sinimulang suriin ng sekretaryo ang mga storage device ng abogadong si Sangbong. Si Ismail naman ay nagsimulang suriin ang bag ng perang matatanggap. Sinampal ng alkalde ang matandang si Kim Guk-ho ng ilang beses dahil naglakas loob itong i-frame siya. Pagkatapos ay pinagalitan ang abogadong si Sangbong dahil hindi marunong pumili ng malakas na panig. Tiniyak naman ito na wala na siyang tinatagong kopya. Sumusumpa ako. Ang lahat ay dahil sa baliw na hindi makasama sa lipunang ito. Humihingi ako ng paumanhin dahil nahulog ka sa bitag. Agad na nag-utos ang alkalde na tapusin na ang abogadong ito. Patayin siya. Nang marinig iyon ay sinabi niya na may itinatago pa siyang kopya. Ngunit nag-utos pa rin ang alkalde kay Ian Ismail na kumilos kaya tinupad ng eksperto ang kahilingan ng alkalde na naging dahilan upang hindi na muling maidilat ng abogado ang kanyang mga mata nang maghahanda na para sa matanda sa tabi. Ang alkalde ay humiling na siya na mismo ang tatapos sa kanya. Itinutok ni Ian Ismail ang baril sa kanya, saka ibinigay ang baril na may silencer. Itinutok ng alkalde ang baril sa matandang si Kim Guk-ho, ngunit biglang nagbago ang isip at binaril si Ian Ismail. Pagkatapos ay isa pa para hindi na niya kailangang magbayad para sa serbisyo ng eksperto. Sinipa niya si Kim Guk-ho at inutusan ang sekretaryo na kumilos na para maging magkasama sila sa hirap at ginhawa, ngunit sa pagkakataong ito ay nabuksan na ng matanda ang posas. Hindi na malayan kung kailan bigla namang nakatanggap ng bala sa ulo ang sekretaryo. Mula kay Ian Ismail, tumayo ang eksperto at muling nakakuha ng kalamangan ng maghahanda na laban sa alkalde ay bigla siyang inatake ni Kim Guk-ho gamit ang isang upuan. Nang makuha ng eksperto ang baril ay muli siyang pinalo ng malakas ng matanda, habang ang alkalde naman ay gumagapang palabas. Ang matanda ay sumugod at kasama ang eksperto ay nabasag ang salamin ng pinto para tumilapon sa labas. Na bitawan ni Ian Ismail ang baril ng makipag-away sa matanda na iposas ni Kim Guk-ho ang kamay ng eksperto. Pagkatapos ay naghatakan silang dalawa para makita kung sino ang mas malakas at kung sino ang unang makakakuha ng armas, ngunit hindi akalain na maswerte ang matandang si Kim Guk-ho kaya nauna niyang nakuha ang baril at pinatahimik ang ngiti ng eksperto. Pagkatapos noon ay naubusan na rin ng bala ang baril. Tumawag si Boss Suchang kay Joseph para ibalita na may napaulat na barilan kaya pumunta ka roon para mag-check. Ang matandang si Kim Guk-ho ay nakalabas at nagmaneho ng sasakyan para tumakas, ngunit sa oras na ito siya ay pagod na at hindi na kayang tumagal kaya huminto ang sasakyan. Dalawang pulis sa malapit ang nakakita sa isang lalaking nakasubsob sa loob ng kotse. Si Teniente Joseph ay nagmaneho papunta sa bahay na ito at nakita ang anino ng isang babaeng pagjuwang-gewang na lumalabas. Itinaas din ng alkalde ang kanyang kamay at mumiti nang makita siya. Balik tayo kay Changjay. Sa katunayan siya ay isang kriminal na mahilig sumunod sa mga babae. Bago iyon ay nakabasa siya ng dyaryo at nakita ang isang petisyon ng isang babae. Pinangalanan niya si Changjay at hiniling na dagdagan ang parusa dahil dati na siyang nambastos sa isang babaeng empleyado kaya pumunta siya sa beauty salon para sundan ang babaeng ito. Pagsapit ng gabi ay si Chang Jai ay iginapos ang babaeng ito at nagsimulang magbuhos ng gasolina sa paligid ng salon. Matapos makatakas ng babae sa labas ang kanyang beauty salon ay sumabog. Sa oras na ito ay sinusunog na rin niya ang lahat ng gamit ng pulis. Kaawa-awang Yunjong, nagising si Sumi at natuklasang nakatali siya. Pagkatapos ay pumasok si Changjay para palitan ang benda sa kanyang sugat sa tenga. Ngayon ay nagbabalita na ang media tungkol sa isang barilan na naganap sa isang villa sa labas ng lungsod ng Hosan. Ang barilan ay naging sanhi ng pagkamatay ng sekretaryo ni Alkalde An Myung-ja at ng abogadong si Lee Sangbong sa mismong lugar. Tumataas ang pag-aalala ng publiko dahil nawawala ngayon ang matandang si Kim Guk-ho. Ngayon ay pumasok si Teniente Joseph kasama ang mga kasamahan sa villang ito para suriin ang pinangyarihan ng krimen, ngunit hindi na nila nakita si Ian Ismail. Sa halip ay natagpuan ang dalawang bangkay na pinatay kagabi, habang ang alkalde naman ay buhay pa ngunit tuluyan ng gumuho ang kanyang dangal. Nagmakaawa siyang makasali sa mataas na pagpupulong ng Partido Gukmin, ngunit pinigilan siya dahil hindi na sapat ang kanyang antas. Tinawagan ng Teniente si Changjay at tiniyak na buhay pa si Kim Guk-ho. Dadalhin ko siya sa iyo kaya subukan mong maghintay. Si Changjay ay nag-utos na dalhin siya sa akin ngayon din. Ito na ang huling pagkakataon mo. Pagkatapos ay nagdala siya ng pizza para ayain si Sumi na kumain. Nang marinig ang batang babae na nagsabing ang tatay ko ay isang kagalang-galang na pulis at mahirap lang kami kaya wala kang mapapala. Sinabi ni Changjay na ninakaw ng tatay mo ang pera ko. Isa siyang magnanakaw. Nang marinig ang bata na ipinagtatanggol ang kanyang ama ay lumabas na si Changjay. Sa kabilang banda ang hepe ay nagpupulong tungkol sa barilan kasama ang iba pang matataas na opisyal. Sakto namang pumasok ang asawa ni Teniente Joseph at natatarantang ibinalita na hindi na niya makontak ang kanyang asawa. Sa sandaling ito ay kasama ni Joseph ang dalawang kasamahan patungo sa isang nursing home dahil sa ulat. Ang dalawang nagpapatron na pulis na nakita ang nanghihinang si Kim Guk-ho sa loob ng isang kotse. Sabik na sabik si Joseph na makita ang matanda ngunit nakakandado ang pinto. Pagkatapos ay binuksan ng doktor ang pinto at nakitang walang malay si Kim Guk-ho sa kama. Ngayon ay nakatanggap muli si Joseph ng tawag mula kay Changjay para itanong kung buhay pa si Kim Guk-ho. Dali-daling pumunta ang teniente sa ambulansyang nakaparada sa labas at nakitang nasa loob pa ang susi nito, si Bosso.
Chiang ay nakatanggap ng tawag mula sa hepe na nagrereklamo tungkol sa pagpasok ng asawa ni Joseph sa opisina at umiiyak na sinabing tawagan agad ang kanyang asawa. Bakit hinahayaang makialam ang pamilya sa trabaho? Bumalik ang tinyente sa silid na may nag-aalalang mukha. Ibinalita ni Boss Su Chiang ang nilalaman ng tawag na natanggap niya kay Jo Hyuk at naghandang ilipat si Kim Guk-ho. Biglang nagpaputok si Jo Hyuk ng bala na dumaplis sa balikat ni Do-ho at nagutos kay Boss Su Chiang na huwag lumaban. Pagkatapos ay ipinosas niya ang dalawa sa harap ng pinto at sinabing ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Mabilis na itinulak ni Joseph si Kim Guk-ho sa ambulansya at binuhat siya. Nang tutukan siya ng taser ng dalawang nagpapatrol na pulis ay inilabas ni Joseph ang totoong baril para pasukuin sila. Inutusan niya silang itapon sa kanya ang susi ng kotse ng pulis, itinapon ng tinyente ang susi ng malayo at ibinigay ang susi ng posas na nakatali sa kanyang dalawang kaibigan. Pagkatapos ay minaneho ni Joseph ang ambulansya paalis. At tinawagan si Chiang Jai para ibalita na nakuha na niya si Kim Guk-ho. Ang balitang ito ay nagpasaya ng husto sa lalaki. Hiniling din ni Joseph na kapalit nito ang kanyang anak. Matapos ibaba ang tawag ay nag-text si Chiang Jai ng lokasyon ng transaksyon. Para malaman ng tinyente, ngayon ay ginagamot na ang sugat sa balat ni Inspector Do-ho. Nagtataka si Boss Su Chiang kung bakit gumagawa si Joseph ng ganitong kabaliwan. Nagmaneho ang tinyente sa isang tunel ayon sa utos ni Chiang Jai. Inutusan niya si Joseph na itigil ang sasakyan sa gitna ng tunel, iwanang umaandar ang makina at lumabas, nang hilingin ang tinyente na makita muna si Sumay, sinabi ni Chiang Jai na ang anak mo ay nasa compartment ng kotse sa dulo ng tunel. Agad na binuksan ni Jo Hyuk ang pinto sa likod ng ambulansya at may ginawa sa katawan ni Kim Guk-ho, pagkatapos ay hiniling niya kay Chiang Jai na ipakita muna ang anak niya, ngunit gumamit ito ng pandaraya at sinabing ang bata ay tumatagas na ng maraming strawberry syrup. Nang marinig iyon ay mabilis na tumakbo ang tinyente pasulong. Habang si Chiang Jai naman ay sumulpot mula sa likod at minaneho ang ambulansya paalis, sinuri ni Joseph ang buong kotse ngunit wala ang kanyang anak habang ang ambulansya naman ay mabilis na dumaan sa kanya. Balak sanang imaneho ng tinyente ang kotse para humabol ngunit naubusan na ito ng enerhiya. Sa panig na ito ay tuwang-tuwa si Chiang Jai. Dahil dala na niya ang 20 bilyong won, sinagot niya ang tawag at ibinalita sa tinyente na ibabalik ko ang bata sa bahay pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay tiningnan niya ang piraso ng karne na nagkakahalaga ng 20 bilyon sa likod ng sasakyan. Inilabas ng tinyente ang para tingnan dahil kanina ay inilagay ni Jo Hyuk ang kanyang smartwatch sa katawan ni Kim Guk-ho. Inilipat ni Chiang Jai ang matandang kayamanan sa kanyang refrigerated truck at sobrang saya. Nang matuklasang humihinga pa ang matanda, pagkatapos ay minaneho niya ang truck para simulan ang proseso ng pagkuha ng pera. Ngayon ay nagmamaneho rin ang boss at ang inspektor para hanapin si Joseph. Iniisip nilang dinala ng kanilang kasamahan si Kim Guk-ho dahil sa 20 bilyong pabuya, tumakbo ang tinyente pasulong at nakitang walang laman ang ambulansya at wala na rin ang susi sa loob, kaya nakiusap si Joseph na makisakay sa mga dumaraang sasakyan, ngunit dahil lahat ay bigo. Kaya napilitan ang tinyente na maglabas ng baril para manakot. Nang ipakita niya ang kanyang police ay nahiram din niya ang sasakyang ito. Nang huminto ang truck ay nagmulat ng mata si Kim Guk-ho, ngunit nang mapansing may paparating ay agad siyang nagpikit mata muli, si Chiang Jai. Kaagad na pinutol ang mga pusas para sa matanda at binuhat ang mabigat na supot ng pera papasok sa kanyang lungga pagkatapos ay nag-selfie muna ang tauhan ni Jiang kasama ang ginto bago kumilos habang kumukuha ng mga kagamitan ang tauhan ni Jiang ay. Nakita ng matanda ang mga sandata na nasa tabi niya at kumuha ng isang kutsilyo kumuha din ang tauhan ni Jiang ng isang karip upang simulan ang proseso ng pagkuha ng 20 bilyong won na pabuya ngunit hindi inaasahang nasaksak siya ng matanda sa paa na sinundan pa ng iba pang mga nakamamatay na saksak ng ang tauhan ni Jiang. Ay papaalis na ay hinila siya ng matanda gamit ang kawit at pinaslang narinig ni Sumi ang ingay ng kaguluhan, kaya kumuha siya ng piraso ng bakal para ipagtanggol ang sarili. Tinawagan ni Jo Hyuk ang tauhan ni Jiang para itanong kung nasaan si Sumi. Ngunit ang matandang si Kim Guk-ho ang sumagot sa telepono. Nahulaan din niya na narito ang anak ng tinyente. Nakiusap si Joseph sa may sakit na matandang ito na huwag hawakan ang kanyang anak pagkatapos ay ngumiti ito ng nakakatakot at ibinaba ang telepono na nagdulot ng labis na pagkabahala sa tinyente kaya binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan na tagpuan na rin ni Kim Guk-ho. Ang dalagang si Sumi pinuri niya ito at sinabing napakaganda niya sabay putol sa mga tali. Balak na sanang hawakan ng matanda ang mukha ni Sumi, ngunit inatake siya ng dalaga gamit ang isang matulis na bagay pero pagkalabas pa lang ay natisod si Sumi at nawalan ng malay. Nagtanong si Kim Guk-ho kung bakit galit ang lahat sa kanya at kung galit din ba ang dalaga sa kanya. Sa sandaling iyon ay dumating si Joseph kaya hinablot ng matanda ang dalaga para gawing bihag at inutusan ang tinyente na ibaba ang baril. Pagkatapos ay sumugod ang matanda ngunit naitumba siya ni Joseph sa lupa. Sunod-sunod na inatake ng tinyente ang lalaking ito para ibuhos ang kanyang galit, ngunit nang mapulot na niya ang baril ay napatumba siya ng matanda at tumakas ito palabas. Ginamit ng matanda ang lahat ng natitirang lakas para magtago. Ngunit ang lahat ay nasa ilalim ng paningin ni Pastor John Woo. Kinabukasan ang binatang si Jong Ha ay kasama ang kanyang guro na lilipad sana patungong ibang bansa para mag-aral. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang balita na inako ng kanyang inaang lahat ng kasalanan at kinakasuhan dahil sa sadyang pagpatay. Kaya humingi ng paumanhin si Jong Ha sa guro dahil hindi siya makakaalis at mabilis na tumakbo palabas ng paliparan. Nagising ang tinyenteng si Joshua at mabilis na bumaba ng kama para hanapin si Sumi sa bawat sulok ng ospital.
At nakita rin niya ang bata sa loob ng intensive care unit. Lumabas ang doktora at ibinalita na bumalik na sa normal ang tibok ng puso nito, ngunit nasa koma pa rin. Pagkatapos ay hiniling ng doktora na makausap ng pribado ang ama. Ibinalita niya na may mga senyales na minaltrato si Sumi kaya kailangang suriin kung may mga pinsala ba at baka kailangan din ng bata ng psychological treatment. Nang marinig ito ni Jo Hyuk ay nanghina ang kanyang buong katawan, pagkatapos ay nagwala ang tinyente sa loob ng silid at nakiusap na hulihin agad si Kim Guk-ho, ngunit pinigilan siya ng kaibigang si Jo-ho dahil baka matanggal si Jo Hyuk sa serbisyo. Nang lumabas na ang inspektor na si Jo-ho ay napansin ni Jo Hyuk ang mga fire sprinkler sa kisam, pagkatapos ay nakiusap ang tinyente sa dalawang pulis na nagbabantay sa pinto na bigyan siya ng sigarilyo at lighter. Dahil sa paggalang ay pinagbigyan nila ang hiling ng tinyente. Kinaladkad ni Kim Guk-ho ang kanyang pagod na katawan para tumakas, pagkatapos ay may isang itim na kotse na mabilis na dumaan sa kalsada. Nang bumagsak ang matanda ay bumaba sa sasakyan si Pastor John Woo kasama ang kanyang assistant. Isinuot ni Jo Hyuk ang kanyang jacket at pinihit ang apoy ng lighter ng todo para sunugin ang sensor, pagkatapos ay nakapuslit siya sa silid at ikinulong ang bantay na pulis sa loob. Hinaras ng tinyente ang isang doktor at lumabas suot ang puting gown ng doktor, pagkatapos ay maayos siyang nakalabas ng ospital. Sa pagkakataong ito ay napansin niya ang isang ambulansya na nakabukas pa ang mga ilaw kaya minaneho niya ang sasakyang ito paalis. Tiningnan ni Chief Sujang ang kamera ng ospital kaya nalaman niya ang ginawa ng kanyang nasasakupan, kaya naman maraming sasakyan ng pulis ang nagsimulang humabol sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Jong-ha sa kulungan para dalawin ang kanyang ina. Nagulat ang ina dahil sa oras na ito ay hindi pa nakakalipad ang kanyang anak patungong ibang bansa. Tinanong ni Jong-ha kung bakit naging ganito ang kanilang buhay. Sinabi ng ina na magiging maayos din ang lahat kapag nakabalik na siya mula sa pag-aaral, ngunit sinabi ni Jong-ha na tatapusin na niya ang lalaking iyon bago lumakad paalis. Na naging sanhi ng malakas na pagsigaw ng ina para pigilan siya. Habang naglalakad si Jong-ha sa daan ay may lumapit na itim na sasakyan. Sinabi ni Pastor John Woo na hindi niya mapapatay ang taong iyon gamit ang maliit na kutsilyo dahil masyado itong maikli. Gusto mo bang makitang muli ang iyong ama at ang buhay ng pastor na ito ay dumanas din ng malalaking trahedya. Noong bata pa siya ay hinalay ang ina ni John Woo ng isang pastor, ngunit pinarusahan lamang ito ng korte ng 2 taon at 6 na buwan dahil nagpakita ito ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Hindi lang iyon, nagawa niya ang krimen habang lasing at hindi na sa tamang pag-iisip. Nang makita ang mayabang na mukha ng pastor na iyon ay lalong nagalit si Junwoo, pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin ang pastor na ito, ngunit bahagyang gasgas lang ang natamo nito. Hindi lang iyon, gumawa rin ng maling desisyon ang ina ni Junwoo dahil hindi niya nakayanan ang trauma mula sa ginawa ng pastor, kaya naman pinili ni Junwoo ang larong Juliet para parusahan ang mga lalaking nanamantala sa mga babae. Ang tauhan ni Jang ay naging target dahil madalas itong sumusunod at nambabastos ng ibang tao, samantalang ang matandang si Kim Guk-ho ay nakagawa ng mas malang krimen, kaya ang parusa sa kanya ay itinaas sa pinakamataas na antas. Pagkalipas ng maraming taon ay nagpa siya si Jung-woo na maging pastor para palitan ang duwag na pastor na iyon, upang mangaral ng mga mabubuting aral sa maraming tao. At ang matandang paralitiko na laging kasama ni Junwoo ay ang taong pumatay sa kanyang ina noon. Nang makita ang masusing pag-aalaga ng batang pastor sa matandang ito, ay humanga ang lahat dahil wala naman silang relasyon sa dugo. Ng pilitin ng dating pastor na buksan ang kanyang wheelchair, ay dahan-dahang sinabi ni Junwoo sa kanya na madalas mong sinasabi na gusto mong pumunta sa langit, hindi ba makakarating ka doon kung nakapagbayad ka na para sa iyong mga krimen? Ngunit matatagalan pa iyon dahil hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Hindi lang iyon, si Junwoo ay mapagmahal din sa mga bata at namamahala ng isang ampunan. Paminsan-minsan ay binibigyan ni Junwoo ang dating pastor na ito ng isang turok upang maranasan nito ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Dinala ngayon ng batang pastor si Jong-ha sa kanyang ampunan at sinabi sa binata na ang pagpatay ay hindi ang tamang paraan para maghiganti. Kung hahayaan mo silang dumanas ng kahihiyang buhay na kahit gustong mamatay ay hindi magawa iyon, ang tunay na paghihiganti. Iyon ang ginawa ko sa matandang iyon. Panoorin mo at matuto ka. Sinabi ni Jong-ha na pagod na kami ng aking ina kaya gusto ko na itong tapusin ngayon. Sinabi ng pastor na kung papanaw ang iyong ama ay hindi rin naman niya mararanasan ang hirap na dinanas ninyong mag-ina. Kung gagawin mo iyon ay mabubuhay ka rin sa impyerno habang buhay. Sinabi ni Jong-ha na ngayon pa lang ay nasa impyerno na ako. At gusto ko nang makatakas dito. Naalala ni Junwoo noong nakalipas na 20 taon noong siya at ang kanyang ina ay nakatira pa sa simbahan. Nang pumasok siya sa silid para hanapin ang ina ay wala ito doon, kaya pumunta siya sa silid ng pastor. Sinabi nito na may sakit ang kanyang ina kaya inaalagaan niya ito. Noon ay pumasok siya at nakitang walang malay ang kanyang ina kasama ang maraming hiringgilya sa mesa ng utusan ng pastor. Si Junwoo na bumalik sa silid ay kinagat ng bata ang kamay nito, pagkatapos ay kumuha si Junwoo ng isang estatwa. Sunod-sunod na hinampas ang pastor. Ngunit isang tauhan sa simbahan ang pumigil kay Junwoo. Pagkalipas ng ilang panahon ay gumawa ng maling desisyon ang ina ni Junwoo dahil sa sobrang trauma. Ngayon ay pinuntahan ng batang pastor si Kim Guk-ho at tinanong kung nakakatakot ba ang pakiramdam na pilit na mabuhay at manatili sa kailaliman ng lipunan. Balak turukan ni Junwoo ang matanda, ngunit tumigil siya at sinabing hahayaan ko ang iyong anak na magdesisyon kung ano ang pipiliin. Pagkatapos ay kinunan niya ng larawan ang matanda at ipinadala kay Jong-ha.
Minaneho ngayon ng tinyente ang ambulansya patungo sa teritoryo ng simbahan ng Midian pagkatapos ay maihawak siyang baril na lumabas at patuloy na hinanap ang lokasyon ni Kim Guk-ho. Nakita ni Joseph ang isang silid na may ilaw kaya umakyat siya para mag-imbestiga. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang silid na may simbolo ng taong nakamaskara sa loob ay nakita rin niya ang kanyang tracking watch na nasa sahig. Dinala ng batang pastor si Jong-ha sa isang simbahan sa kagubatan ng buksan ang pinto. Ay naroon si Kim Guk-ho na nakaupo sa harap ng altar. Kumuha si Pastor John Woo ng mga hiringgilya at sinabing kung ituturok mo ito sa kanya ay puputok ang lahat ng ugat sa kanyang katawan at ang sakit ay tatagal ng 5 minuto. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sapat na ba ito para pambayad sa hirap ng iyong buhay noon dahil 5 minutong sakit lang ang mararanasan niya nang marinig ito? Ay tumango si Jong-ha nang hindi na nag-isip pa ng matagal. Sa oras ding ito ay ipinost na ng pastor ang larawan ni Kim Guk-ho sa internet. Lahat ng nakakita ay nagsimulang magkagulo nang malaman ang lokasyon ni Kim Guk-ho. Nagunahan silang kumuha ng mga sandata para makuha ang pabuya. Si Chief Soo-jang kasama si Inspector Jo-ho at maraming pulis ay mabilis na nagtungo doon. Pinatong ng pastor ang kamay sa balikat ni Jong-ha at sinabing malapit nang maubos ang oras mo. Pagkatapos ay lumabas siya. Napanood din ng tinyenteng si Joseph ang post na ito kaya mabilis siyang nagtungo sa simbahang iyon. Nakatayo ang pastor sa labas at nakikinig sa ulat ng kanyang assistant. Napakaganda ng reaksyon ng mga tao sa internet. Hula rin ng pastor na posibleng mabigo si Jong-ha. Inihanda ni Jong-ha ang gamot sa hiringgilya at handa nang iturok sa kanyang tunay na ama. Ngunit sa oras na ito ay humingi ng tawad ang matanda ng buong puso at sinabing nagkamali ako. Alam kong wala kang ginawang masama. Isipin mo ang iyong ina. Dapat kang mabuhay ng masaya. Kasama siya. Patawarin mo ako. Nang marinig iyon ay lumambot ang puso ni Jong-ha at ibinaba ang hiringgilya. Biglang hinablot ng matanda ang kanyang kamay at sinabing kahit mabaliktad ang mundo ay walang bata na sadyang papatay sa kanyang ama. Sinipa niya si Jong-ha pagkatapos ay sinakal ang sariling anak at sinabing binigyan kita ng pagkakataon. Bakit mo gustong maging kriminal? Nang bumalik ang batang pastor sa loob ay nakita niya si Jong-ha na nakahiga sa sahig. Bigla siyang inatake ni Kim Guk-ho. Tinanong ng matanda kung ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito. Marami namang masamang tao sa mundo. Bakit ako pa? Nagbayad na ako sa aking kasalanan. Tumayo ang pastor ng parang maihimala at nagtanong kung sino ang nagdesisyon na nakapagbayad ka na sa mga ginawa mo. Sinabi ng matanda na ang batas ng bansang ito. Pagkatapos ay naitumba siya sa lupa. Sinabi ng pastor na masyadong magaan ang ibinayad mo. Akala mo ba ay sapat na iyon? Sabi ng matanda. Akala mo ba ay Diyos ka? Mas masahol ka pa sa akin. Hindi mo na dapat idinamay ang anak ko rito. Tinanong ng pastor kung sino sa tingin mo ang gustong pumatay sa iyo. Nang ipitin ng matanda ang pastor sa pader ay gumamit si Jong-ha ng bakal para atakihin ang kanyang tunay na ama. At ilang beses siyang sinaktan ng matanda, ngunit nakuha pa rin ang binata ang pagkakataon at balak na sanang tumapos. Ngunit biglang dumating ang tinyenteng si Jo Hyuk at kinumbinsi si Jong-ha na tumigil na. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay mo dahil sa kanya, pero narito na ako kaya tumigil ka na. Hulihin ko siya. Napigilan ng tinyente si Jong-ha at pinusasan si Kim Guk-ho. Tumayo si Joseph at nakita ang simbolo ng misteryosong tao dito. Kaya inutusan niya si Pastor John Woo na sumuko. Itinuro ng pastor ang pinto kung saan maraming tao ang sumusugod para patayin ang matanda upang makuha ang 20 bilyong won na pabuya. Dahil sa pag-atake ay napilitang magpaputok sa hangin si Joshua para manakot at napilitang labanan ang mga taong sakim sa pera. Sinabi ng tinyente na kapag naiisip ko ang aking anak ay mas gusto ko pang patayin ang matandang ito kaysa kahit sino, pero hindi ko magawa dahil pulis ako. Gusto niyo bang maging halimaw para lang pumatay ng isa pang halimaw? Sa pagkakataong ito ay hawak na ng matandang halimaw ang hiringgilya at ginawang bihag ang sarili niyang anak. Tinanong niya si Jong-ha kung ano ang mangyayari kung iturok ko ito sa iyo, ngunit nakiusap pa rin ang binata. Sa tinyente na barilin na ang matanda nang mapansing masyadong agresibo ang mga tao, ay nagbilin ang matanda sa kanyang anak na mag-aral ng mabuti at maging mabait sa iyong ina. Ito na marahil ang katapusan ng iyong ama. Nang bitawan ng matanda si Jong-ha ay ang tinyente. Binigyan din niya ang matanda ng isang bala sa dibdib na nagpabagsak dito sa lupa. Nagsimulang tumakbo ang mga tao para suriin kung humihinga pa ang gintong 20 bilyon. Hindi nagtagal pagkatapos kumalat ang balita. Ang mga pulis ay mabilis na dumating sa pinangyarihan para kontrolin ang sitwasyon. Pagdating doon ay agad nilang dinala si Jong-ha sa ospital para gamutin ang sugat nang walang maraming tanong. Pagkatapos tumingin sa paligid ng mabilis na parang may hinahanap na agimat si Tinyente Joseph, ay biglang natuklasan na ang batang pastor ay naglaho na parang bula na nag-iwan sa mga tao ng labis na pagkalito. Agad siyang tumakbo palabas ng mabilis para hanapin ang bakas nito, ngunit sa kasamaang palad ang pastor ay nakatakas na ng malayo. Nawala na parang candy na nahulog sa bulsa ng estudyante. Kinabukasan ang lahat ng pahayagan at radyo ay sumabog sa balitang ang bastos na si Kim Guk-ho ay binigyan ng bala ng pulis sa loob mismo ng isang simbahan dahil sa putok na iyon na parang pampatulog ang demonyong nagbalat. Kayong tao ay opisyal ng pumanaw. Ayon sa tawag ni kamatayan, bitbit ang lahat ng galit ng publiko. Hindi pa man lumalamig ang balita ay naging maingay na ang opinyon ng madla ng halughugin ng pulisya ang simbahan ng Midian.
Kasama ang ampunang konektado rito ang lahat ay nagulat at natulala na parang nabuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng taglamig lumabas na ang tunay na may-ari ng dalawang lugar na ito ay ang dating pastor na nagtago sa loob ng maraming taon mas. Nagulat ang mga pulis nang malaman na si Junwoo ay hindi tunay na pastor at hindi kabilang sa anumang sekta o tagahanga ng sinuman ang lahat ng personal na impormasyon at pinag-aralan na idineklara niya ay peke at hindi tumutugma sa anumang datos sa sistema ng bansa sa madaling salita. Siya ang buhay na halimbawa ng taong biglang lilitaw at biglang mawawala na kahit ang langit at impyerno ay susuko sa kanya, hindi katakatakang hindi siya nahuli ng pulisya pagkatapos gamutin si Jong-ha ay bigla siyang naging parang estatwa. Nang magpasya siyang manahimik ng lubos kahit anong tanong ng mga pulis ay nanatili siyang tikom ang bibig na nagdulot ng panghihinayang sa mga investigador, hindi rin tumigil ang hepe sa pagtatanong kung noong gabing iyon ay malinaw bang nakita ni Teniente Joseph ang mukha ng salarin mabuti na lang at mabilis na nag-iba ng paksa si Sojang at sinabing wala siyang nakita para tulungan si Joseph na makatakas sa matinding pagtatanong pagkatapos noon si Joseph ay naging bantay. Araw at gabi sa tabi ng kama ng kanyang mahal na anak na si Sumi, ngunit nang magising ito ang unang gustong makita ng bata ay ang kanyang ina at hindi ang ama nang hawakan ng ama ang kamay niya ay agad itong tinabig ng walang awa na nagpahiyakay. Joseph kahit medyo matigas ang anak, ay naiyak pa rin sa tuwa ang mag-asawa nang makitang gising na ang kanilang anak lumipas ang panahon ng napakabilis na parang bisikletang nawalan ng preno, hindi nagtagal, ay may isang misteryosong lalaki ang lumitaw sa pinto ni Joseph, dala ang isang folder na kasing misteryoso ng may-ari. Sunod-sunod na sorpresa ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Junwoo ang binatang akala ng lahat ay naglaho na nang buksan ni Joseph ang folder ay natigilan siya nang makita ang mga sobrang may pamilyar na simbolo sa loob ay may impormasyon ng mga bank account na nagkakahalaga ng 20 bilyong won halagang sapat para magretiro siya at mabuhay sa interes bukod doon ay may susi ng vault sa bangko bilang pagkilala na maayos ang kanyang ginawa at ito ang malaking pabuya, gaya ng pangako inilipat ni Junwoo ang gantimpala kay Joseph. Dahil sa pagpapadala kay Kim Guk-ho sa kabilang buhay ngunit bago pa man makagastos ng kahit isang won ay may bagong drama na namang dumating ang misteryosong tao ay patuloy na umiikot sa laro ng tadhana si Jo Hyuk ay hindi pa rin gumagastos ng kahit isang barya sa 20 bilyon. Araw-araw pa rin siyang naghahanap sa misteryosong tao sa gitna ng ulan at araw habang sa isang malawak na damuhan sa malayo isang lalaking maihawak na 2 baril ang nagtungo sa isang bahay nang hindi nagsasalita ay pinatay niya ang 2 bantay sa pinto na parang naglalaro lang ng ETH. Sa loob ay nilinis niya ang mga natitira ng maayos na parang naghihiwa lang ng sibuyas gamit ang matalas na kutsilyo siya ay walang iba kundi si Aim Ismail ang mamamatay taong kinatatakutan ng mga kriminal sa gabi ay palihim na pumunta si Joseph. Sa pinangyarihan ng krimen nakita niya ang mga bangkay na nakakalat na parang mga modelo sa kwentong katatakutan pagpasok sa loob ay nakita ni Joseph ang pamilyar na simbolo ng misteryosong tao kasama ang maskarang madalas lumabas sa kanyang mga panaginip. Nang pindutin niya ang enter sa laptop na nakabukas ay may otomatikong video na lumabas sa screen lumitaw si Aim Ismail na may nakakatakot na ngiti at nagbabala na may kumuha sa kanya para patayin ang misteryosong tao. Sinabihan niya si Joseph na tumigil na bago maging huli ang lahat dahil kung ipagpapatuloy niya ito, hindi lang siya, kundi pati ang mga mahal niya sa buhay ay madadamay sa pagkawasak. Hindi nagbibiro si Ain Ismail at alam iyon ni Joseph. Tumayo siya at nag-isip ng malalim na parang nagtitimbang kung gagawin ba ang isang mapanganib na desisyon sa harap ay bangin at sa likod ay ang 20 bilyon na hindi pa nagagalaw ang kanyang buhay ay muling nasa sangandaan dito nagtatapos ang kwento nawa ay nasa mabuting kalusugan kayo para suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na bahagi ngayon ay paalam muna sa inyong lahat hanggang sa muli. Okay, ang movie review para sa araw na ito ay tapos na paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na episode.